Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Masayang araw. Ako po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Salamat po. Good morning, Northland. Psalm 150 says, "Let everything that has breath praise the Lord." That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend Jonathan here to help me out. Come on, put your hands together for every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah.
Yan, wala ko sa camera. Ayun, sandali. Ano ba nangyari dito? Anyway, good morning sa inyo lahat. At naku, yung aking sound effect hindi gumagana. Ayan. Well, anyway, tabayanan nyo. At good morning, Metro Manila at magandang Yes. gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Wednesday. Ayan. At syempre, pag Wednesday, sinong ating speaker ngayon? Ang pinakalimang pogi sa iRadio. Pinakapang-apat pala. Pang-lima si Kuya Ramon. Ayun, ayun. Ayan. May Ayaw. kakapupunta lang dito ng cross culture. Sila Apo. Pastor Toots and Sister Ohi kaalis lang. Sir Oy. Wow. Pinikap lang yung mga pasalubong nila. At tuwang-tuwa kay Mami Irene dahil yung kanyang pinadalang natanggap na nila. Ayan. Yun. Ayan, bati na kaambo. Bati na. Alright. Mapagpalang umaga sa inyo dyan. Gabi pala, Kuya Ramon and Ate Karim. Ayan. Hallelujah. Oo. Ang ganda-ganda ulit ng attorney Ma'am C. Puting-puti na Pero naman. wala akong camera. Hindi, yan. Nakikita ka namin. Sige, yan. Ipo-focus lang ni Kuya Ramon. Sa camera niya. Ewan ko. Ayan, yan. Wala ko sa camera eh. Okay. Ayan, Apo. oh. Ayan, yan. Oh, Kita ka na. ngayon ito lang, ngayon lang. Oh. Kanina wala. Ayun, no? Pati headband ni Ma'am O, C. diba? Kulay Hindi, puti. inano ko lang para yung buko kasi hindi na maayos. Ayan. Yun, praise the Lord. And then, Pilipinas, mapagpalang umaga at maulan, makulimlim sa ating lahat. Stay tuned kayo. Oo. Kasi mag-preach, mag-speak ang pinakapang-apat Pangilan? na pogi. Pang-apat. na pogi sa iRadio. Si Kaambo on the house. Break it down. Mamsi, good morning, good evening. Good Ayan. morning, good evening. Ayan, meron na. Yun. Meron na. May sound effect na. Ayan. Ayan. Medyo hindi magandang pakiramdam ko ngayon, pero Actually, kahapon pa. kahapon pa, Kagabi nilagnat siya. Madaling Ay, araw. gano'n. nag-chill na naman ako. Pero kasi uminom ako ng antibiotic. Yung antibiotic ko parang nahihilo ako. Walang laman ng tiyan niya eh. Hindi ako makatayo. Dapat may laman ng tiyan pag Oo. uminom ng Dapat po, antibiotics. pagka uminom po ng gamot, lalo na pag mga matataas ng dosage. Antibiotics eh. Sabi ko sa kanya, kumain siya. Kumain ako kaya lang Kumain siya pagkainom niya. sinuka ko naman. Oo, wala nang bisa yun. Yan. Dapat kain muna para may panlaban. O, bati ka. Ay, salamat naman. Apsi! Wala ko, hindi na ako kasama dito eh. Oo. Ayan. Alright. Babalik na lang uli ako sa August. Sa August. 3 months kasi yung trabaho ko. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At Kaanbo, may surprise kami sa iyo. Ay, salamat po. Surprise? Surprise? Sinasabi surprise, dapat hindi, di ba? Hindi. Dapat, Oo, hindi, pero maigi na yung malalaman niya. Ay, salamat po. Kung ano man po yan, salamat po sa Lord. Oo. Ayun. Pwede na natin sabihin para maganda-ganda. Wow, ano po yun? Oo. Excited kasi. Excited. Siyang excited. Excited si Ma'am C. Hindi, kasi sinabi sa akin, sabihin ko daw eh. Oh. Alam mo, masunurin akong tao. Ganon. Pag Oo, sinabi nga sa po. akin, sinasabi ko. Sinasabi niyo. Pero ako, Amen. hindi sinusunod. Ganon. Basta, I'm a good listener. Yan. Hindi, napili ka dun sa Leon Award. Wow. Yan. At saka ang iRadio. Oh, yun. Glory to Oo, God. pero ikaw importante dyan. Kahit hindi na kami. Oo. Tayo po. Dapat ikaw na lang eh. Oo, pero Hindi po. yan. So, Opo. tatanggapin your award in behalf of you, Pastor. May pupunta Opo. doon para tatanggap para Ganon. sa'yo. Nag-nomin, na. Wow, hindi siya nakikinig pala sa akin. Hindi. Oo. May napili na. Napili na. Napili na ba? Ay, Di ba thank you, tayo Lord. nga? iRadio at saka ano? Wow. iRadio. Yun, hindi na ako pinapakinggan. Salamat po sa Diyos. kanya. Opo, pwede ho bang mag-representative na lang si Attorney Mamita? Oh, yun Yan, na. pupunta sila. Yung ating mga staff. Yeah, opo. Mhm. Oo. Yung mga Pupunta. ating representative. Yes. Salamat po sa Diyos. Oo. Ano bang pangalan ng award na yun? Basta ganun.
Yun. Pupunta daw sa ano, doon Ano, sa... Greek na, ano yun eh, salita yun eh. Teka, ha? sa Laguna. No, Tagig. 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 Mhm. Layo pala. Ano? Sandali, ang pangalan ng ano ay, Kailangan yung mga representative. naka-formal nga sila eh. Sabi ko, wag na lang kayong umiti. Oo, formal na lang. Ay, hindi. LL Leons. Yan ba yan? Dolus Christo Award. Dolus Christo Award. Under yan, bigay yan ng L. Lyons Word and Wisdom Theological School. Yeah. Wow. Yan, Dolus Praise the Lord. Christo Award. Yun. Hindi ko, sabi ni Brother Toots, ano daw yan eh, sa Greek word. Greek word. Mhm. Oo. Amen. Dito Yan. sila kanina eh. Oh, sandali lang sila kaya. Kinuha nila yung Oh. pasalubong. Yung dapat na ipapadala noon diyan, nakasama sana sila. Nadala ko sana noon kasi akala ko darating din sila. Akala ko ba maleta yung... Hindi Hindi isang ba? ano lang yun. Isang bag lang Oo, yun. kaya nandito. Isasama ko na lang doon sa 2 huling boxes na ipapadala. Yun. Oo. May ano ka pa doon eh, may vitamins ka pa yata doon eh. Oh. Yeah. Yeah. Titignan ko yung mga nandoon. Sasama na lang sa ano, sa Po, sa bagahe. Oo. May dalawa pang bagahe dito. Hindi pa na ano. Yung dalawa nasa ano na, nasa dagat na. Sa dagat na. On the way na. Oo, mga 2 months. 1.5 months, ganon. Kasi bilis syempre lang. sa barko eh. So, congratulations, Pastor Sammy. At syempre, Ay, salamat po sa Diyos. hindi sa amin yung award, kundi sa buong Hindi iRadio. po, Ma'am C. Sa iRadio po. Kasi po, hindi po sa iRadio. iRadio sa lahat. Opo, sa lahat. Na tanggap tayo. Oo, di ba? Yung sinikwento ko nasa iyo. Na-nominate po yung pangmarami. Yeah. Yan. Ang ating advocacy ano, may hayag yung salita ng Panginoon. Amen. Sa mga pastor na naghahayag dito. Yes po. Yan ang importante kasi everyday dapat hindi natin alam kasi everyday na kung kailan tayo magiging down tayo, di ba? Correct. Amen. So, kung kaya nga meron tayong everyday na iRadio, malay mo tong araw na ito para sa inyo pala, Yes. para sa kanya pala yung message na ito, di The ba? message. Kaya Yeah. yun ang importante, araw-araw meron tayong gano'n. Yun yung tinatawag na ano eh. Rhema. 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 Na yung nabasa mo pala or yung narinig mo ay para sa iyo pala yung verse na yun. Para Yo. bang pinipersonalize mo para sa akin yun. Parang Yo. gano'n. Ganon. Amen. Yung Rhema. Praise the Lord. Yan. Oo. Yeah. Okay. Okay, So, bumati na ta. Alright. bati na tayo. Yo. Praise the Lord. Okay, Hallelujah. guys, good morning. Araw ng Wednesday, June 3, 2026, Thursday naman dyan sa inyo. Yes. Today, makakasama natin yung pang-apat na guwaping sa iRadio. Sa Friday yung awarding. Yo. Oy, thank you. Ipapadala na lang sa iyo yung ano. Yung isang blocking bato. Kahit pa certificate pa yun, di ba? The award yung certificate. Aking karangalan po. Ngayon, Ay, okay. bumati na ta. Hello tayo kay Elaine Gonzalez. Ay, At Elaine. Yan. Grace Kabigtin. Grasya. Okay. Ano pa? Mel Cruz. Ate Melski. Rachel Joy Bunesen. Unete. Link Pascua from Dubai. Ay, Jay. From the Bay. Ate Bing. Lala Carmina. Maridat Good. Damos. Ate Maridet. Jocelyn Espena. Yun, si Ate Jo. Okay. Cher Kabigting. Ate Che. Bukas na daw yun. Friday nga dyan. Diba? Friday na dyan. Bukas na pala yun. Clyde Michel. Yun. Pastor Mervic Lejano Cruz. Pastor Maribik. Ayan. So, ganon. Yo. Tayo ay umaga yata yun. Umaga. Ang ceremony. Oo, alas 9. Alas 9 dapat nandun na sila. Pero ang ceremony is 11.
Sabi ko, tagal naman nila mag-aantay. Sa Saan yun? Sa Tagig. Tagig. Ah. Tagig. Yeah. Ayun. Okay. Ay, salamat sa Diyos. Alright, yung mga church natin, batiin natin. Mga... Mhm. Isasayaw ko. Okay, ang ating mga churches. Hello sa Morong First Church of the Nazarene. Morong Church. Christ the Livingstone Fellowship. Christ the World Livingstone. Clarissa Church of the Nazarene. Yo. Sabahang Kristiyano sa Parada. Holy Light Church of the Nazarene. Arenda Church of the Nazarene. Community Faith Assembly of God. Jesus is Lord. Lamb Church. Amen. Covina Church of Nazarene. Cross Yo. Culture West Covina. Bethel Church Orani. Jesus the Ultimate Savior City Mission. Love of Christ Christian Family Church. Life Transformation Fellowship Christian Church. JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene. Praise the Jesus Lord. Christ the True Light Ministries. Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan. Jesus Hope of the World. Amazing Hope Christian Church International, Quezon City and Cebu. Light of the World Church of Nazarene. Okay, Face to Face Church. Jesus Reigns Global Ministry. The All-Sufficient Lord. LA Philnas and the Exodus Christian Fellowship. Okay, hello din po kay Connie Katap. Ayan. Ay, Ate Connie. Yo. Connie Katap. Taga Pangasinan po yan. Oo, hello po dyan sa Pangasinan. Batiin mo sa Pangasinan. Masanting to. Masantos. Masantos, Agiw. At si kayo. Masantos. Si kayo. Ayan. Iyo. Ay. Kinukumusta niyo yung pa ako. Agiw. Ay. Ay. Dolos Cristo Award. Ayan. Yung Pangasinan, no? Nakakarating na tayo ng Pangasinan. Ay, Sa opo. Dubai nga nakakarating. Oh, bagay, ano? Hong Kong. Oo. Ito sa Hong Kong. Hong Kong. Yes, Pala same. sa Hong Hangkang. Ayan. Pati kinaatik lang. Siklangkwang. Hong Kong. At saka, Ayan. Hangkang. Hangkang. Okay. Kumusta na Yo. daw? Kuya Sammy. Ang pa ako. Yung paa. Oo. Namamaga pa rin. Opo. Meron Tama siyang pala, kulay. namamaga pa rin. Ganun. Oh, medyo maliit na lang po yung maga. Pero yung ilalim Kaya parang may na... Hindi ka na-fracture. Oo nga I think po. nabugbog yung naipit lang yan. Nabugbog Naipitan. lang. Naipit lang. Oo, Pag kaya... pahilot mo pag ganun kay Sky. Oo. Ayun, hinihilot. Lagyan ng konting Lagyan ng Ano na? dahon ng ano. Tuba-tuba daw sabi ni Pastora oh, Maribel. yun, Tuba-tuba. tuba. Lagyan daw ng oil. Hindi ko nga po nakikita Parang yung narinig tuba-tuba. ko yan, tuba-tuba. Opo. Lagyan daw ng oil tapos isasalab sa apoy. Tapos sa tapal. Papahanap po ako dito Akala ng ko yung paa mo tuba-tuba. ilalagay sa apoy. Sarap naman, Ma'am C. Inihaw na yobab. Yeah. Lagyan na na asin patay. yan. Crispy pata dating niya. Crispy pata. Ang Tingnan taba, natin kung sino ang pa tambok pa naman, ang taba-taba Yeah. nito. Pa ako. Ayan, sino pa na Ayan. dito? Iyo. Oh. Tingnan natin. Jocelyn Espena. Ayan. Yung Nanay Ate Marichu Jo. Gamos. Ayan. Nanay Marichu, magbe-birthday po yan. Kala ko ba tapos Ayan. na? Ay, Napati na natin, June- di ba? Ayaw nga pala, Tapos June na. 3. May June 5 Alam ko may June 5 na may birthday. Oo. Ah, sa atin, dito Happy sa birthday iRadio. po sa inyong lahat na magbo-birthday. Yun. Ayan, Happy na birthday pa. Sa buwan ng June. Mhm. Ayan, maraming mag-birthday itong June. Yes, oo. Mhm. Kape-kape tayo, mga kapatids. Tuba-tuba daw. Tuba-tuba pwede. Tuba-tuba, oo. Anggong, sabi ni Bing, ang gulo ngayon sa Senado. Bahala sila sa buhay nila. Bahala sila, nung isang linggo pa yan. Pero ayos na daw, di ba? Ando na lang ba yung mga minority? Oo, nung una ako, hindi dumalo Pero ngayon, ayan, nandiyan na. Asan ako? Ayun. Ayan. Nakikita ka namin, Ma'am C. Ayan. Aha. Ayan, side view. Ayan, Side side view. view. Hindi ako makita. Ayan. Grabe. Ayan. Yung mic ko lang nakikita. Tingnan natin. Gagawin. Ang ganda ng
Ang ganda ng studio nyo, no? Parang talagang Naku, ang gulo, pang ang gulo ABS-CBN. Hindi, Ang maganda. gulo-gulo. Maraming Ito, mas monitor. magulo sa Senado tong studio. Ang gulo sa Senado talaga. Gulo. Ah. Hello din kay Claire Angela. At kay Pauline Ayun, sa anak ni Pastor Kabigting. Pastor Kik. Andiyan na si Yeah. Pauline. Hindi pa siya lumalabas sa akin. Ayan, no, nandun, Yes, Pauline Kabigting. Yan. Okay. The Kabigting Kasi minsan Sisters. iba-iba ang ano ba? Oho. Iba-iba po. Minsan delay, minsan Advance. advance. Kasi yan yung main eh. Mm. Okay, sa dahon ng saging ibalot ang mga pamukaambo. Talian at ihanda na ang iyawan. Ano? Wala tayo si attorney eh. Ihanda na daw ang iyawan. Ipapahilot ko sana kanina. Pero wag muna kasi namamaga. Sabi nga po ni Iska, wag na muna daw. Wag mo muna pahilot kasi namamaga pa. Mm-mm. Pero bagyan na lang. Paupain na muna natin. Ah. Sige ka ako. Tiis-tiis pa po. Kaya pa naman sa Oo, biyaya basta po ng Panginoon. Hindi naman na sumasakit talaga. Hindi naman po. Pagka hindi po ako lumalakad, pero yun, katulad Oo. kanina umaga. Sa akin kasi sabi matagal ko, din nawala eh, 1 buwan. Pag Kaya nga tinatapak po. ko ganun, no, yung Sakit, sakit talaga. Pero Eh, mawawala din dahan-dahan. nga po, nakwento ko nga po kay Pastora Hanggang Maribig. sa Sabi tumatakbo ko, na ako. Ganun. sabi ko, matitindi talaga yung mga pinagdadaanan ng mga lingkod ngayon. Iba-iba nga lang tayo. Siyempre. Nung isang gabi po, Ma'am si Papsi, talagang habang binibibi ako ni Iska, umiiyak po talaga ako, hindi ko Masakit napigilan. Oh. Oo. Ngayon, tinanong ni Iska, ba't ka umiiyak? Naapakan mo kasi yung paa ko. Sumigaw ako sa sakit eh. Aray, bakit pa ako tinapakan mo? Hello kay Negra Pepita. Good morning. Ayun! Ate Negrang Tisay! Ang babaeng negra pero mistisa. Tisa! Ayo! Ay, ganon. Hello po sa puting headband ni Mamshi, parang si Ate B. Ayun nga eh. Kaya nga pagka... Sabi, Ate B. Para kang si Ate B eh. Tapos si Ah, Ate Ma'am Guy. Si. Bigay ka eh, bigay. Ate Vilmat si Ate Si Guy. Bigay. Ate Bigay. Bigay. Di ba, magkumari naman. Di ba, bigay. Ma'am si generous yun eh. Ibig sabihin, mapagbigay. Bigay, yan. Oh, Si yeah. Ate Guy, generous talaga yon. Kaya nga naubos ang pera niya. Sobrang Naubos yung mga ari-arian niya, yung mga lupain niya, nabenta marami pala daw yun. siya, lupain. Naipamigay po. Opo. Ipamigay niya doon Napanood sa ko mga yun eh. mahihirap. Mahirap na tao na may nagsasaka. Diba? Amen. Opo. Nag-ano siya, anong tawag doon nung araw, yung panahon ni Marcos Sr., yung mga mayayaman, kaya galit sa kanya mayayaman kasi kinuhanan Ano po? niya ng lupa, yung ekta-ektare ang lupa, pinamigay sa mga magsasaka. Kaya gagalit sila. Oo nga. Aba, si Ate Berna Delphine. Oh. Saka si Wow! John Bert. Kasi Colorado the Ayan. second. Ayan. Sa Bulinaw, naimbag na bigat. Ayan, taga Bulinaw, Pangasinan pala yan. Ayun. Wow! Bulinaw, Pangasinan. Ay, ano yan? John Bert. Dati ano John yun Bert. nasa Saudi siya eh. Ba, nakarating yan ng Pinas. Umuwi na. Ah, Yung isa pa may kasama siyang isa eh. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Dalawa sila. Ayan. Kuya John Bert, stay tuned po kayo. Kuya John Bert. Nakikinig dati tong dalawa sa ano. Si Tantan. Si Tantan. Yun. Tantan. Oo. Tantan. Tantan. Si Ate Bernadette, nandito rin. oo. Okay. Nabuhay si Ate Berna. Nabuhay nga po. Si Apo, Kaka, Ate Bernadette. ayan. Kaka! Ate Berna, Kaka! Oo. Namit ko na nga pala yan. Nung nagpunta tayo dun sa... sa ano. Oo. Siya yung nag-abot sa akin ng pinabibigay ng nanay ni Papsi. Inabutan ako ng 1K. Wow. Hindi nila alam yun eh. Pinasimple lang kay Ate Berna eh. Sabi niya, Natuwa sa... hello, is this live? Hindi siya live. Alive lang, alive. Alive lang kami. Alive. Live po kami, mga kapatids. Binabanggit nga yung pangalan eh. Sabi niya, is this live? Hindi replay to ha. Hindi replay.
Basta nag-broadcast tayo ganito, live yan. Wala naman tayong replay eh. Hindi naman tayo nagre-replay. Everyday Yes. fresh. Fresh. Everyday oh. bago. Ayan. Noon lang, nung pandemic, nagre-replay noon. Aha. Ayan, si Miss Gedli Girl, nasa Gedli siya ngayon. Ayaw, Si Grass ang Gedli. Napakahilig sa Gedli niya. Siyempre, nag-aalaga ng bata. Ay, baka mamaya. Laging may nag-iipin iwi yan kasi eh. 4 months, nag-ipin na pala si Terrence. Tapos nag-ano mabigat. siya ngayon, may diarrhea. Kasi nagtutubo ng ipin. Oo. Normal yun. Oo. Ano yan, pakainin mo ng apple juice. Hindi, Gerber. binago yung gatas niya, lactose free. Oo, yun. Si Ate Berna, delayed telecast. Ha, ha, ha. Si Kais ka pala may sala, inapakan mga paa mo. Delayed telecast. Oh, naku. Oo, kasi wala kayo sa notification ko eh. Ay, hindi na. Baka na-block mo na kami. Ay, problema mo na yan. Wala tayong Problema. magagawa dyan. Ate Berna, check mo. Ayan. Kasi Station yung 19 na ta. iba nakakapasok naman. Yeah. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A at Balanga City, Bataan, Philippines. I love you, Mama Philippines. Chup chup. Ayan. okay. Kanina kasi uminom ako nung antibiotic. Opo. Walang laman ng tiyan. Kasi 3 times a day yun. Morning, afternoon, tsaka evening. Mamaya Evening. titiran naman ako. Kumain ka uli ng kasi wala kang nakain eh. Oo, naisuka After ako. po yun, dapat. After ng dinner, lunch, and breakfast. Tumira ako nung umaga. Walang laman ng tiyan. Hindi kumain ako Kumain kasi ka? nung lunchtime nun. Pero hindi ka sumuka. Hindi. Oo, kasi may laman ng tiyan. Tapos, nung nakatulog ako, nung magising ako, ganun palang effect nung gamot na yun, patutulugin ka. Patutulugin ka. Tapos, pawis na pawis ako. Ayun. Nung magising ako, sabi ko, anong oras na? Sabi ko, tapos na ba yung iRadio ka ako? Parang nalimpungatang. Oo. Nagaganyan din ako dati. Tama. Tapos tinignan ko yung sa kwarto ito. Hmm. Wala. Sabi ko, nasan siya? Naalala ko, nasa trabaho pala. Ayo. Minsan parang ganyan talaga. na-blackout ako yung ano ko, isip ko. Tapos hindi ako makabangon. Pagka natutumba ako, nahihilo ako. Ganun yung effect ng gamot. Malakas yata yung gamot, ano? Oo. Kasi nga, nagkaroon ng parang UTI. Kaya binigyan ako ng gamot ng antibiotic ng doktor. Marami ka ba inom na tubig kanina? Oo, inom ako ng tubig. Ito, meron pa nga akong ano rito. Yun. Dapat buko juice. Sabayan nyo ng coconut juice. Kuya Ramon, maganda yun. Mogo. Ayun. Kaya sabi ko, mag-i-radio ba ako ngayon? Sabi ko, pinakikiramdaman ko sa Sabi ko nga sa kanya, amang maaga pa, sabihin mo na. Opo. Kasi pwede naman ni Kaambo yung kanyang gagamitin uli. Hindi. Ito na tayo. Kaya nga. Yan. Okay naman ang pakiramdam mo, Kuya Ramon. Okay naman siya. Pero kakain ka mamaya. Oo. Uminom ka na ba? Hindi pa mamaya. Hindi, pero nag-throw up ka ngayon eh. Uminom ka ba kanina? Oo, tapos na yun. Walang ano. Nung kumain lang ako kanina, sumuka ako. Ayun. Mamayang gabi bago matulog. Kasi ininom mo yung nag-iisang gamot, yung malakas. Oo, kasi Kaya pala eh. yun ang nang sabi ng doktor. Inuuna niya yun. Unahin mo ito, sabi niya. Pero, hinahanap ko yung gamot na yun. Yung pala, kalit-lit na isang capsule lang yun. Sayang naman nawala na. Hindi. Nung ininom ko yun, hindi ko naman sinuka yun. Hindi ba? Hindi. Yung pagkain lang ang naisuka ko. Nandiyon.
Nandun sa Andiyan tiyan si mo yun. Mami Irene na Yes banggit po. naman natin. Tsaka si Ate MAJ. Sinong MAJ? Maria si- Stella Hamurabo. Oh, yan. Si Rejoice Orfilia pa. Ayun, si Carrie Joyce. Okay. Na Mrs. Rejoice. Bakit wala akong makita dito kay Maria Kay Ate Stella? Stella. Oo. Oo nga, ano. Minsan Minsan sa inyo, delayed sa akin eh. Opo. Dito Oo. lumabas sa akin. Stella Hamurabo is watching. Oo. Yan. Mami Irene, Mom, what chup. Yeah. Yan. Talaga yung nanay mo, Yeah. love na love mo yung nanay mo, no? Uy, oo naman. Pambira nung dumating dito yan eh. Umiyak agad eh. Oh. Nagkita na Yeah. mag Iyakap ako eh. Nalikan ako, umiiyak agad eh. Ano? Para talagang nanay ko siya eh. Pakiramdam ko po talaga para sa yung nanay ko na ano talaga yung Oo. pumalit sa nanay ko talaga. Kasi matagal kayong magkasama. Ilan taon na ba ang Mami Irene? Ang ano po? Ilan taon Nasa 70 plus na po yata. Oh, 70 plus. Ah, ganun ba? Opo. Oh. Yes po. Biyaya po ng Lord kay Mami Erin. Malakas pa. Ay, Sa- lumalakas po. Sabi nga ng cross culture kanina, Mhm. kasi natanggap nila yung mga bracelet. Padala. Oo, yung Ah, padala. yun, ganito. Ngayon lang. Tuwan-tuwa Ah. si Pastor Toots. Oo. Tsaka si Mm. Sister Oyi. Sister Oye. Yung padala ni Mami Irene. Mami. Siyempre, tsaka Oo. yung mga tinapay. Yung mga bling-bling na ganun. Oo. Mga bling-bling ito. Yan. Binigay sa Yan, akin ni ganyan Mami din. Erin. Yan. Yung ganyan mo, eto, di ba? Ayan, oo. Ito, hindi ko na inuhubad eh. Talaga, siyempre. Opo, hindi na po. Hindi na. Hanggang sa maluma na sa kamay ko. That's Tapos nice. lalagay ko sa museum. Kasi ito yata to, ito. Parang, Oo, yes po. gamot to oo. eh. Gamot saan? Oo, sa mga, basta may ano yan. Parang Gamot mga ano yung yun sa mga yan. ugat-ugat. Sa mga ugat-ugat. Ah, ganun. Oo, hindi mo sinusuot eh. Kasi meron na Ang akong sinusuot ganito. mo yung ano eh. Meron akong ganito eh. Ayan. Gold lang naman yan na maliit. Yan. Pagtabihin mo, kuya naman, pwede yan. Oo nga. Isa, ilagay mo rin dyan. Para maganda. Ay, kika. Kaya Bueno, lagi kong naalala si Mami Irene. ay syempre. Oo. Bilib nga ang cross culture kanina sa kanya dahil Opo. sabi niya mayaman ba siya? Sabi niya, uy. Oo, mayaman yan. Ayan, mayaman po sa mag-70. pagmamahal. Oh, magsi-74 na pala siya this June. Oh, kita nyo, praise Aba, God. kailan ang birthday mo, Mami Irene? 74 years old. Wow. Galing, praise the Lord. 74 years. Mhm. Ay, this June na rin. Ala. Mami. Kailan ang birthday mo, Happy. Mami? Anong date? Anong date Mami. po? June. Yes. Oo. Anong date siya? Mhm. Oo nga po. Malalaman Yan. natin yan kay Jeremiah. Yeah. Si Jeremiah, ano yun eh. Kinukuha pa rin niya ba yung ano mo? Yung... Opo. Ina-advance nga eh. Linggo pa lang eh. Sasabihin sa akin, Brother Sam, Pastor Sam, where's your PPT? Ano tawag niya? PPT, PowerPoint. Paon po. Nakakatuwa yan eh. Pag sa church, Ah, kada may ilalabas sa screen, pinipicturean niya. aha. Pero hindi lang isang beses. Binibilang Hindi ko lang isang 20. Ba? Isang topic. Grabe, ano? Ganun. Sabi ko Hindi, kay... ano? June 28 daw. Ayun. June 28. Sabi ko kay Sister Nelda, puno na yung ano niya. Kaya Ay, nga, sinasabihan ko. tinatransfer niya sa computer niya. Kaya ang daling mapuno yung computer niya kasi puro duplicate. Dami. duplicate. Or duplicate. Binibilang ko, sabi ka, 1, 2, 3, 4, 5. Binibilang ko pag napipicture siya. Siyempre, ilang minutes yung preaching ni Pastor Aha. Maribel. Kada may lalabas, pipicturean niya. Kahit yung Pipicturean nakalagay niya. doon, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo. Nakikinig yan. Jeremiah, how come? Brother Jeremiah! You're taking picture a lot. Yeah. Tsaka pag na-message sa akin, Papsi, Mamsi, laging doble. Laging dalawang beses lagi ba? Aha. Ganun. Yung, Praise the yung mga verse of the day ko eh. Amen po sa ikaw. Ay, Nagtatry siya magtagalog. yeah, amen Oo po nga, sa ikaw. that's right. Ayan. Sandali lang yan. Pagka-post ko, mga 2 seconds yan. Amen po sa ikaw. Lalo sa Iyo? umaga. Alas 5 yata, alas 4, gising na. Oo nga, agang nagising. Oo. Pero okay yan si Jeremiah. Yun, tandaan po natin, June 28.
Mami Irene Gabriel sa Anong birthday. araw yun? Anong araw yun? June 28 is, ay, nalayo ng kalendaryo. Ayan. O, sino makapag-post dyan, makapagbigay? Anong araw ang June June 28? 28 is Sunday. Aba, Iyong, natapat pala, Sunday. Sunday. Saturday sa inyo. Saturday naman. Yan. Yun. Yun. Ayos. God. Kailangan magpapapansit canton siya. Oo nga. Yan ang tradisyon natin dito. Kaya nga eh. Yung isang hinirita natin na magpapansit kanto, nawala na eh. Sino ba? Yung may asawang foreigner din, sino yun? Yung binibiro-biro natin ni Kuya Ramon. Si Ami Bito. Hindi po, isa pa. Yung may asawang foreigner. Sino ba yun? Sino ba yun? Kalimutan ko na eh. Una nagre-reply siya eh. Yung kaibigan ni Ma'am C. Ako? Kaibigan ni Ma'am C. Opo, kaibigan nyo. Si Putatsing. Si Kirikiray. Hindi, Pilipino asawa Kirikiray! Oo nga, nun. Pilipino asawa nun. Pilipino. Pero nasa Amerika din, di ba? Dito siya. Dito sila. Kita nyo yun. Kirikiray. Kaya tawagan Ayun. namin nun, kasi nung magkasama pa kami sa trabaho, sa Krame, Putatsing. Ganun talaga. Ganon. Tatsing. Yun ang AKA 80s pa yon. AKA. Tatsing lang, ganon. Mm. Kapag kaya nagtatawagan kami nun tatsing, ganon lang. Dati nung pandemic, syempre walang ginagawa, no? Maghapon kaming nag-uusap, walang patayan ng kasi hindi naman nakakalabas Lalo yun, napakaingat nun. Hindi pwedeng pumasok sa bahay nun. Dati, hindi nga kami nakakadalaw dun Sabi niya, may vaccine na ba kayo? Wala pa. Pag may vaccine na lang. Pagpasok sa loob, may tsinelas sa loob yan. Tapos may mga doon, kompleto ng tapos may mask, kompleto yan. Paselan, ano? Oo. Siyempre, may anak siya Okay? Okay. Pasok na. Umpisa mo na itong topic mo ngayon. Magtitiis na Ay, may kulang ka sa isang letra. Magtitiis. Sabi mo, magtitis na. Oo Ganun nga. ba? Magtitiis Kulang. na Maghintay. maghihintay. Tama ba yun? Magtitiis na. Magtiis na naghihintay. Oo. Yan. Magtiis na. Naghihintay. Naghihintay. Yan. Correct. Ayan magtitis na maghihintay. Edit ko lang yan. Edit lang. Yung maghihintay, naghihintay. Ayan. Pasok na. Ayan, nakikita nyo po, Ma'am C. Magtiis na naghihintay. Iyon. So, kita nyo na po yung aking PowerPoint, Ma'am C, Apa. Papsi. Alright, so, isang mapagpalang gabi po muli dyan, Ma'am C, Papsi. At salamat po sa Diyos, sa habag po ng Panginoon. Tayo po ay nakakapagpatuloy. Napakabilis na po ng panahon. At ibig lang sabihin, malapit nang dumating si Lord. Ayan, kaya ready po tayo palagi. Huwag po tayong makakalimot. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating magtiis na naghihintay. In English, to patiently endure while waiting. Actually po, Ma'am C, Papsi, meron kaming tinatawag na mga monthly team pagka kami po yung nagpipreach sa JIL. Kaya halos pareho kami ng ginagamit ni Pastora Alma. No, yan. Yan din po yung team nila ngayon nung month of May. So, yan din po yung aking kinuha na title. Laging may pagtitiis, may faithfulness. Ayan. Kasi yung pinaka-monthly team po namin is Breakthrough Faithfulness that Endures. Ayan. So, yung ating title, mga kapatid, magtiis na naghihintay. Mamaya po, babasahin ni Ma'am C sa Hebreo 10:36. Sandali po tayong yumuko, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. We give you glory, Lord. We give you praise, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na aming niluluwalhati sa aming buhay. Ikaw ang aming great healer, great provider, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, wala kaming kakayanan, mahina kami, wala kaming magagawa kapag hiwalay kami sa iyo. Salamat, Lord, dahil lagi kaming napapaalalahanan ng Holy Spirit na unahin ka namin bago muna ang lahat, ikaw muna, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa araw po na ito, sa aming pagbabahagi ng mga salita mo, Diyos,
hinihiling po muna namin, Panginoong Sus, na siyasatin mo po ang aming puso. Ano man po yung aming mga nagawang karumihan, Panginoon, sa iyong harapan, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Linisin mo po, Panginoong Sus, ang aming maruming puso ng iyong mapulang dugo. At sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat dahil nagkakasama-sama kami palagi dito po sa iRadio. Ilid po kami ng Holy Spirit sa aming pag-aaral na ito. Panginoon, itago mo lang ako sa iyong likuran. Ikaw lang, Panginoon, ang aming pararangalan sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So mga kapatid, ayan po, take note nyo po yung ating pong pinaka-study verse at yung ating pong pinaka-title. Alright. Praise God. Excuse me po, napakaaga ng yun. Excuse me Ito, po. no? Excuse me po. May cambio pa. Okay. Kapag sinabi po natin magtiis na naghihintay, iyan po mga kapatid ay nangangahulugang marunong tayong maghintay. Marunong tayong magtiis, hindi tayo nagrereklamo. No? Ayaw ng Diyos ang puro reklamo, no? Tayo po hindi sumusuko kahit mahirap yung ating pinagdaraanan o matagal ang proseso. Ibig sabihin, nananatili tayong tapat sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ko nga, sa mga kapatiran ko, ang Diyos nananatili siyang tapat. Tayo nga po, Ma'am C, Papsi, mga kapatid ko rito, di ba? Ang dali nating sabihin, ay tapat ako sa Panginoon. Kailan? Isang araw, tapat tayo. 2 araw, tapat tayo. Pwede nga hanggang 1 linggo eh. Pero after ng 7 days, hindi na tayo nagiging tapat. Di po ba? Madaling sabihin na tapat tayo ngayong araw na ito. Pero sa mga susunod na araw, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero ang Diyos nananatiling tapat. Kaya nga pag binasa natin, Ma'am C, Papsi, yung word na tapat, pakaliwa to pakanan, pero pag binasa nyo ng pakanan hanggang kaliwa, ganun pa rin ang basa. Tapat. Kaya ang Diyos hindi nagbabago. Siya'y nananatiling tapat. Amen po ba? Marami kasing hindi nakatiis, bumibigay, umaalis sa pananampalataya, bumibitiw sa paglilingkod. Ang iba po mga kapatid nagbabackslide. Yan ang ayaw na ayaw ng Diyos. Bakit? Hindi sila nanatiling tapat. Amen po ba? Praise the Lord. Mabilis lang po yung ating pong sharing na ito. Ano ba yung pagtitiis? Pagtitiis is handa mong tiisin ng hirap. Katulad nito, Ma'am Shay, Papshay, mga kapatid. Ilang araw na ako nagtitiis. Mahirap sa kalagayan ko. Sabi nga ng isang kapatiran ko, ano ba yan? Na-stroke ka na-sprain ka pa. Sabi nga ni Pastor Andrew kahapon, minsan ka nga lang kumilos, na-sprain ka pa, Pastor Sam. No? So, tinitiis ko po talaga. Ilang araw na rin po ako, hindi ako nakakatayo hanggat hindi ako binubuhat ni Iska. Pero meron kaming, tawag dito, meron akong binigay na technique kay Iska para hindi siya mahirapan. So, I give glory to the Lord. Itong tinitiis kong ito, alam ko, sa biyaya at habag ng Lord, malalampasan ko to. Hindi lang ako, kundi tayong lahat. Yung mga sakit, maging yung mga delay na mga prayer natin na hindi pa binibigay ng Lord, hindi ho tayo susuko na manalangin. Amen po ba? Paghihintay. Ano ba yung paghihintay? Marunong tayong mag-antay sa tamang panahon o ng tamang panahon sa mga sagot ng Panginoon o resulta ng Panginoon. Even, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, dapat marunong tayong maghintay. Amen? Kasi, excuse me po, kaibigan, moy, noy, boy, ay, pag pinagsama natin, ang dalawang salitang ito, pagtitiis, paghihintay, ibig sabihin po, meron tayong pasensya. Mahaba yung ating PC, no? May pasensya tayo, kailangan yan, kasama yan sa fruit of the Holy Spirit, no? Loobin ng Lord, yan po naman ang topic ko next week, no? Hallelujah. Meron tayong tiwala sa Panginoon. Nadarating ang tamang oras, mga kapatid. Kahit nahihirapan tayo, patuloy pa rin tayong mananatiling matatag, patuloy pa rin tayong magiging tapat sa Panginoon. Amen po ba? Sa madaling salita, ito po ay pagtitiis na may pananampalataya, pag-asa. Mga kapatid, meron po akong mga ilang halimbawa ng karakter sa Biblia na sila po ay nagtiis at naghintay at habang sila ay naghihintay ng magandang resulta o sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, ang hirap
na mga pinagdaanan po ng mga lingkod ng Diyos na ito from Old Testament. Now, tatlo lang po kinuha ko kasi pag dinamihan ko, matatapos tayo ng napakahabang oras. Next slide po tayo mga kapatid. Ito po yan. Meron pong mga karakter dito na binigyan kong halimbawa. Endured, waited, and remained faithful. Sino po nakalagay? Ma'am C. Si Joseph. Di Joseph. po ba? Si Joseph po yan, the dreamer. No? Tandaan po natin yung sinasabi po sa Bible. Si Joseph po, yung dalawang Joseph, no? May dalawa kasing Joseph sa Bible. Joseph the dreamer at saka yung Joseph na naging father ni Jesus, no? So mga kapatid, si Joseph, Ma'am C, hindi po nang pinagtiisan ni Joseph ay pinagtangka ang patayin ng kanyang mga kapatid, yung 11 niyang kapatid, no? Pero yung bunso niyang kapatid doon, mahal siya, tumututol siya. Yung pinakabata, I think si Benjamin po yata yon. Correct me po if I'm wrong, Lord. Mga kapatid, na si Joseph, ano po yung kanyang pagtitiis, Ma'am si Papsi, mga kapatid? Kung alam po natin ang story ni Joseph, very dramatic po, no? Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid hanggang sa napunta siya sa Ehipto. Siya po yung naging alipin, namasukan po siya doon sa tahanan ni Mr. Potiphar. Excuse me again, pwede ho ba sandali lang, inom lang po akong tubig. Glug, 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 glug. Thank you, Lord. Ganun daw po yung mga manok bago pagka umiinom, nagpapasalamat. Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Salamat po tayo sa Diyos kahit basta uminom tayo ng tubig. Alright, so mga kapatid, yung pagtitiis ni Joseph, the dreamer, nung namasukan siya bilang isang katiwala doon sa bahay ni Mr. Potiphar, dahil lang sabi po ng Bible, Ma'am si Joseph po ay napaka-gandang lalaki. No? Amen? Siya po'y pogi. Sabi ng Bible. Kaya yung asawa po ni Mr. Potiphar o ni Potiphar, ala namang ini-indicate sa Bible kung ano ang pangalan ng Mrs. ni Potiphar. Kaya kung tawagin lang natin is Mrs. Potiphar. Yan. Ano ang nangyari? Kasi naahalina si Mrs. Potiphar sa kakisigan ni Joseph. No? So anong ginagawa nitong Mrs. Potiphar kay Joseph pagka nakikita niya doon sa loob ng kanilang tahanan? No? Joseph, halika rito. Ilang beses tinutokso siya. Pero si Joseph talagang matindi ang kanyang pag-iwas, Ma'am C. Umiiwas siya, tinatakbuhan niya nga si Mrs. Potiphar eh. So anong nangyari? Gustong makaganti nitong si Mrs. Potiphar, kinasuhan niya, pinagbintangan niya si Joseph para sa ay makulong. Napakatagal na naghihintay si Joseph bago matupad yung plano sa kanya ng Diyos. Pero hindi alam ni Joseph kung anong plano ng Panginoon sa kanya. Ang naging katagumpayan ni Joseph, Ma'am C, siya po ay naging pinuno sa Ehipto. Siya po ay naging governor. Amen? At ginamit siya ng Diyos para iligtas ang maraming tao, kasama po doon yung kanyang mga kapatid. Kaya sa istorya, pag nabasa nyo po yung istorya ni Joseph at yung mga kapatid niya, nung dumating doon yung mga kapatid niya, hindi nila nakilala si Joseph, pero si Joseph kilala sila. Kaya pag binasa natin dito, masalimuot, ang daming paghihirap, pagtitiis ni Joseph, pero siya po ay nanatiling tapat sa Diyos at siya po ay nagtagumpay. So Genesis 41 verse 41, sabi po rito, ayan, nakalagay po dyan pero hindi ko po yata nailagay sa screen, pero babasahin ko na lang, maigsi lang naman yan eh. At ngayon, sabi roon sa Genesis 41:41, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. No? Inappoint po siya ng paraon bilang isang gobernador, mga kapatid. At doon nakita kung paano mamuno itong si Joseph at siya po'y kinasihan ng Panginoon. Number 2, mga kapatid, tatlong Bible character po dito na kinuha ko. Ang nakalagay po dyan is endured, waited, and remained faithful. Number 2, si Job. Di ba, Ma'am C?
Ma'am C, nabasa niyo na po yung buong istorya ni Job, matanong ko lang po. Yes. Yes, 'di ba? Napakagrabe ang istorya din ni Job. Ma'am C, ano yung pinaka naging problema niya, yung, talagang nawala sa kanya? Ano po yung nawala? Buong pamilya Buong niya. pamilya. Yes, oo, yung mga anak niya, 'di po ba? Alam niyo po ba, Ma'am C, Papsi, mga kapatid, kung ilan po yung namatay na anak niya in just one day po? Alam niyo po kung ilan? 10 po, mga kapatid. 10 anak ni Job. Nalalos po yun, namatay lahat, mga kapatid. Ganong katindi yung pagtitiis ni Job. And then, Ma'am C, nawalan siya ng kayamanan. Naubos ang pera niya. Lahat ng mga hayop niya namatay. Mga kapatid, sa panahon po ni Job, kaya pagka kinilala ka doon bilang isang mayaman, kailangan maraming ang alaga mong hayop, marami kang katulong, marami kang ginto, marami kang pilak. Kaya si Job, during that time, nagtiis po siya, nawalan siya ng mga anak, 10, nawalan siya ng mga ari-arian. Si Job, naging, mamsi, papsi, jobless. Job, jobless. Ayan. Nawalan siya ng trabaho, no? And then, ang pinakamatindi doon, yung talagang naging sugat sa kanya, mamsi, yung mga pigsa. Mula ulo hanggang talampakan, sabi ng Bible. Mamsi, papsi, matanong ko lang kayo, naranasan niyo bang magkaroon ng pigsa? Naranasan niyo po? Nung bata siguro. Yes po, nung bata, 'di ba? Ako din po nung bata ako, maliit na pigsa lang 'yon sa may binti ko. Grabe, ang tindi ng sakit. Kailangan kasi ma'am si doon tatanggalin yung pinakamata, 'di po ba? Yung ginagawa ng tatay at nanay ko noon, talagang kumukuha ng bote. Yeah. Tapos ipapasok doon, 'di po ba, sa sugat. Tapos pupukpukin para tumalamsik yung pinakamata niya. No, grabe ang sakit. Si Job, mula ulo hanggang talampakan. Imagine that. Grabe ang pagtitiis ni Job, mga kapatid. At ang sabi po ng Bible, mga kapatid, hindi ko na po nilagay yung story niya diyan. Pero basahin niyo po para mas maintindihan niyo kung ano yung suffering, yung pagtitiis ni Job, pero nanatili siyang tapat sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, kapag ka nangangati yung mga sugat ni Job, yung mga pigsa niya, ang ginagawa niya ay pumipila siya ng mga palayok, yung mga banga doon sa lugar nila. Yun ang pinangkakamot niya, yung kapirasong palayok ng banga, no? Pinangkakamot niya, Ma'am C, sa kanyang sugat. Excuse me po sa mga kumakain dyan. Pasensya na po kayo, no? Medyo ano po ito. Sabi po ng Bible, pag kinamot ni Job, pumupulandit yung dugo, yung nana. Eh siyempre, pagka pumulandit ang dugo noon, Ma'am C, nilalangaw yun eh, dadapuan ng langaw yun. Uuurin. Ganon ho katindi ang sinapit ng buhay ni Job. Pero still, nanatili siyang tapat. Naghintay siya. Hindi siya bumitiw sa Diyos kahit dineder na siya nung mga binubungangaan na siya nung asawa niya. Isuko mo na Diyos mo, isumpa mo na nang mamatay ka na. Ganon si Mrs. Job naman. Very Ma'am C, nager, no? Kaya sabi nga ni Job, yung mga pagpapala lang ba, yung ipagpapasalamat natin sa Panginoon, maging ang mga problema natin. So doon ko natutunan, Ma'am C, na yung problemang dumarating sa atin, kailangan din nating ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Kaya nagka-problema ako ngayon, sakit lang pa ako. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi alam ko malalampasan ko ito. Kasi tuwing nararamdaman ko yung sakit, naalala ko si Lord eh. Pero pag wala ka ng sakit, wala ka ng problema, at marami ka ng kayamanan, maalala pa kaya natin si Lord? Diba? Kaya part yan ng buhay natin, mga kapatid. Merong binibigay na problema kapag subukan, trials ang Panginoon sa atin. Para Para manatili tayong nagtitiis at naghihintay. Magiging tapat tayo sa Kanya. Ano man po ang mangyari sa atin. Number 3 na po tayo. Mga kapatid, eto po. Ma'am C, ito favorite nyo. Endured, waited, and remained faithful David. Si David, Ma'am C. Grabe din ang nangyari dito. Si David po, halos buong buhay niya o kalahati ng buhay niya, nung makilala na siya ni King Saul, si David po ay kinainggitan mismo ni Saul. Gusto pong patayin ni Saul si David sapagkat nalaman niya na ang papalit sa kanya ay si David. Kaya buong buhay po, halos kalahati ng buhay
ni David, hinahunting po siya ni King Saul at saka ng mga alipores ni Saul. Kaya si David lagi siyang nagtatago. Pero alam niyo po ba na ang anak ni King Saul na si Jonathan ay best friend ni David. Kaya kapag ka nagmi-meeting si King Saul tsaka yung mga sundalo niya, hantingin natin si David, ganito, dito tayo sa lugar na ito. Tinitimbrehan ni Jonathan si David. David, huwag kang pupunta dyan. Dyan dadaan yung aking ama. Hinahanting ka nila. So dahil magkaibigan sila, si David natitimbrehan ni Jonathan para makaiwas. And then, may senaryo sa Bible, Ma'am si Papsi, mga kapatid. Si David po ay nasa kuweba, doon siya nagtatago. And then one time, si Saul at saka yung mga alipores niya ay nadako doon sa kuweba. Anong sabi ng Bible, mga kapatid? Si Saul po noon ay sinumpong po ng pagbabawas, no? Nadudumi siya. So pumasok siya sa kuweba. Habang dumudumi siya, Ma'am si Papsi, sorry sa mga kumakain, pasensya na po kayo no? Ang nangyari po, nung dumudumi na siya doon, hindi alam ni King Saul, nandoon si David at saka yung ilan niyang tauhan, may tauhan din si David eh. Sabi ngayon ng mga tauhan ni David, sabi po sa Bible pag binasa niyo yung story o yung sinulat ni David, no, yung mga books niya, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 Kings, 2 Kings, tsaka yung Book of Psalms, yan kay David lahat yan. Alam niyo po ba, sabi ng mga tauhan ni David, mahal na hari, pwede nyo na pong patayin, pwede nyo na pong paslangin dyan si King Saul. Pero dahil may takot si David sa Diyos, hindi niya pinatay si King Saul. Bagamat meron na siyang pagkakataon. Alam niyo po ba ang sabi ng Bible, mga kapatid? Ma'am si Papsi, pumilas po si David ng kapirasong tela doon sa laylayan ng damit ni King Saul. At nang lumabas si Saul sa kuweba, sinundan po siya ni David. Sabi ni David, mahal na hari, kita nyo kahit hinahunting si David ni King Saul, ginagalang pa rin ni David si King Saul. Kaya nga kinasihan siya ng Diyos. Mababa po ang puso ni David. Anong sabi ni David kay King Saul? Mahal na hari, alam niyo po bang may pagkakataon na kung patayin ka? Pero dahil may takot ako sa Diyos at ginagalang kita, hindi ko po ginawa yon sa inyo. Sabi naman ni King Saul, bakit mo nasabing may pagkakataon ka ng patayin ako kanina? Alam niyo pinakita ni King David, ni David kay King Saul, yung telang damit na pinilas niya doon. Nagulat si Saul. Abay, oo nga no. Sabi doon sa Bible, humingi ng paumanhin at kapatawaran itong si Saul. Kaya lang si Saul po ay talagang naging matigas din ang puso, naging pasaway. Mga kapatid, ano po yung pagtitiis ni David? Nagtiis po siya sa kagagawa ni King Saul. Mga kapatid, ang hirap din po ng dinanas niya. Although, pag binasa natin ang story ni David, marami din siyang pagkakasala sa Panginoon. Pero still, ano po ang sabi sa kanya sa Bible? Anong sabi kay David ng Panginoon? Si David po is a man after God's own heart. Kinasihan siya ng Diyos, malapit sa puso ng Panginoon si David. Mababasa po natin yan sa 1 Samuel 13 to 14. Mga kapatid, ilan lang po yan sa mga binibigyan nating ilustrasyon na mga karakter sa Bible, sa Old Testament, and even sa New Testament, yung mga lingkod ng Diyos na nagtiis ng mahaba at naghintay sa dulo, nagtagumpay. Alam natin, nasa piling na sila ng Panginoon at nandoon na sila sa langit. Amen? Mga kapatid, ang kanilang buhay ay patunay na ang pagtitiis at paghihintay sa Diyos ay hindi masasayang. Remember, sabi ng Bible, sabi ni Lord, our labor shall not be in vain. No? May dalang tagumpay sa tamang panahon. Yung ating ginagawang pagpapagal, yung ating pagtitiis, yung ating sakripisyo, tandaan niyo po yan, para kay Lord nating ginagawa, may kasama pong tagumpay yon. Amen. Now, ano ba ibig sabihin ng faithfulness? Faithfulness is not just waiting. It is actively enduring with hope. Rooted in faith, steadfast in action, strong in trials, hope in promises, hopeful in promises. Ang katapatan po ay hindi lamang paghihintay. Ito po ay patuloy na nagtitiis o pagtitiis na may pag-asa. Nakaugat sa pananampalataya natin, matatag sa pagkilos, malakas sa gitna ng pagsubok, at may pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Tandaan nyo, mga pangako ng Diyos hindi napapako.
Habang hinihintay po natin ang pagbabalik ni Jesus, hindi lang ho tayo tinatawag na maghintay. Tinatawag tayong magpatuloy, magtiis, at mamuhay ng may layunin at may katapatan. Minsan mga kapatid, iniisip natin yung faithfulness, it means stay still and survive. Pero anong sabi sa Bible? Anong sabi sa Bible? Ito po yan. Next slide. Ayan. Faithfulness means keep going, keep growing, keep trusting, even when it is hard. Ang katapatan ay nangungahulugang patuloy na magpatuloy, patuloy na lumago, patuloy na magtiwala kahit mahirap. Now, ito ngayon yung ating pinaka main verse. Ma'am C, pakibasa nyo po. Ayan. NIV and MBB. Ayan po, Ma'am C. Sige Okay, po. you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kinakailangang tayo'y magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang Kanyang ipinangako. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang mga talatang ito na binasa ng ating Ma'am C? Ha? Ibig sabihin dito, Ma'am C, sabi ni Apostle Paul, kinakailangan kayo'y magtiis, no? From the word magtiis, endure. Magtiis tayo, mga kapatid, magsakripisyo, kasama yan. Hindi sapat na naniniwala tayo dati. Kailangan nating ipagpatuloy ang pananampalataya na didigay po hanggang sa dulo. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Habang papalapit na po ang pagbabalik ni Jesus, nakita niyo po, mga kapatid, sabi nga, kanina may nag-comment, ang gulo-gulo na po ng mga tao sa atin, sa buong mundo. Sa Pilipinas po, mismo yung mga leader natin na nagkakagulo sa Senado. No? Kita po natin, napakarami na pong nangyayaring kaganapan na hindi natin mawari hanggang kailan ito. Pero salamat sa Diyos dahil meron tayong Panginoong Sus, sa Kanya tayo nananalig, sa Kanya tayo umaasa, mga kapatid. Mga kapatid, ang matindi sa atin ngayon, Ma'am C, kahit tayong mga Kristiyano, ako po sa paningin ko po, sa pananaw ko lang po, no, sa akin lang po ito, parang mas tumitindi yung testing ng Lord sa akin. Ewan ko po sa inyo, mga kapatid. Siguro lahat naman tayo. Di ba parang tumitindi, parang ang dami nating nararanasan na testing ng ating faith. Di po ba? Kaya ang mahalaga, sabi nga ni Pastora Maribik, sabi sa akin, Pastor Sam, basta manatili tayong matatag sa ating faith, huwag tayong bibitiw, kahit ano nangyayari sa atin, ang Diyos ang hahawak sa atin, ang Diyos ang bahala, basta manatili tayong matatag at tapat sa Diyos. Amen? Kaya ang tanong, dito na po tayo sa ating points, mga kapatid. Malapit na po tayong matapos. Salamat po sa nag-stay. Ilan po tayo dito, Ma'am C? Kita niyo po 16. kung ilan. Ay, salamat po sa Lord. Kala ko 6 lang eh. Okay, paano tayo mananatiling matatag? Ma'am C, pwede ko bang pakibasa niyo yung 3 na yan? Okay. Ang katapatan ay nangangailangan ng sinasadyang pangako at matibay na paninindigan. Yep. Pangalawa, ang pagtitiis ay patunay ng tunay na pananampalataya. Yep. Pangatlo, ang ating pag-asa ay hindi walang laman. Ito ay nakasandig kay Hesus Kristo. Amen. Hesus Kristo. Jesus Christ. Yes, Jesus opo. Christ. Ito po yung pinakapuntos natin. Medyo mahaba siya, di po ba, mga kapatid? Pag Tagalog, talagang mahaba eh. So, dali natin sa Ingles. Marunong na mag-English si Kaambo. Praise God. Okay. Okay. Hallelujah. How Ayan. can we remain steadfast? Yes. Sige po, Ma'am Zay, Faithfulness basahin niyo po. requires intentional commitment. Amen. O, basahin niyo po yung Lucas 9:23. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pansinin Amen. araw-araw ang kanyang krus. Yun. Pasanin pala araw-araw ang kanyang Pasanin. krus at sumunod sa At akin. nakita niyo yun, Ma'am C, Papsi, mga kapatid. Sabi doon sa number 1 natin, sa points natin, how can we remain steadfast? No? Faithfulness, sa English po niyan, requires intentional commitment. Ang katapatan po ay nangangailangan ng sinasadya, intentional po yan. Sinasadyang pangako at matibay na paninindigan. Tandaan po natin, hindi po automatic yung pagiging faithful.
pinipili po ito araw-araw. Minsan, Mamsi, Papsi, napapagod tayo. Minsan, nadi-discourage tayo. Minsan nga, mayroong ibang Christian, parang mas madali na lang sumabay sa agos ng mundo. Kaya ang sabi ni Jesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin, kung nagnanais nating sumunod kay Jesus Christ, meron tayong dapat itakwil sa sarili natin. Halimbawa, ano po yon? Yung ginagawa nating walang kabuluhan. Itakwil na natin yan, yung old style natin, yung old life natin. Kaya ang pagiging tagusunod ni Jesus ay nangangahulugan ng pagsuko ng sarili, pagtitiis at pagtanggap ng sakripisyo araw-araw at aktibo. Nakita niyo po yun yung word na active. Aktibong pagsunod sa kanyang paraan ng pamumuhay. Hindi pwedeng sumusunod tayo ngayon kay Lord, no? Gawa ng dala ng emosyon natin, ang init-init natin. Sabi nga ni Kuya Ramon, maraming Kristiyano, urong-sulong. Urong-sulong ka, di ba? Urong, susulong, susulong, uurong. Yun yung salawahan. Ayaw ng Diyos ng salawahan eh. Ayaw ng Diyos yung namamangka tayo sa dalawang ilog. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Di ba? May mga kanta dyan eh. Gusto ng Diyos, araw-araw, aktibo yung pagsunod natin sa pamamaraan ng pamumuhay ayon sa kalooban ni Jesus. Amen? Kaya ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Talaga po. Pero ito ang daan tungo sa tunay na buhay at layunin. Number 2. Ay, malapit tayo. Number 2. How can we remain steadfast, Mamsi? Ano po nakalagay? Number 2. Endurance is proof of genuine faith. Iyon, basahin niyo po yung Matthew 24:13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Nakita niyo yun, di po ba, Mamsi? Malinaw po, sabi ni Jesus, no? Sino man ang manatili sa ating tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya mahirap po yung mga Kristiyano sa kalagitnaan ng kanilang journey bilang Kristiyano, nag-backslide, nawala sa paglilingkod. Ano sabi? Sino mang maging tapat hanggang wakas. Ibig sabihin ng hanggang wakas, hanggang sa pagdating ni Jesus, kung maabutan natin, o hanggang sa dulo ng ating hininga. No, until our last breath, magiging faithful tayo kay Jesus Christ. No? Meron nga pong sinabi si Pastor Tud sa amin, no, sa deep dive merong isang lingkod ng Diyos na ang calling sa kanya ng Panginoon, Mamsi, Papsi, mga kapatid, is mag-evangelize, no? Magdala ng soul sa paanan ng Panginoon. Biro nyo, nagkasakit siya, nasa bingit na siya ng kamatayan. Anong sabi niya sa Panginoon? Anong sabi niya sa prayer niya? Lord, bigyan mo pa ako ng isang kaluluwa. Sa dulo ng kanyang hininga, ang gusto niya makapag-akay pa, makapagdala pa ng isang kaluluwa. Amen? So tayo dapat ganun din, mga kapatid. Sa ating pananampalataya o bilang mananampalataya ng Diyos, mga kapatid, magdala din po tayo ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon at alalayan natin na tayong lahat dapat manatiling tapat. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po nasusukat yung faith sa simula. Hindi po doon. Nasusukat po ito pagkatapos. No? Hindi po nasusukat yung faith sa simula, sa gitna. Nasusukat po ito pagkatapos. Pag namatay na tayo o pag dumating si Jesus, doon niya tayo husgahan ayon sa ating paglilingkod. Maraming nagsisimula, mga kapatid, pero hindi lahat nagtatapos. Kaya ang tunay na Kristiyano ay hindi lang po starter, kundi dapat finisher siya. Maging tunay na Kristiyano, huwag maging ningas kugon. Huwag puro emosyon. Nakakapanghinayang nung una tayong tumanggap kay Jesus, unang-una ang sisipag natin, na maraming ganyan, dala ng emosyon, ng init-init, kinalaunan, nawala, umalis, tumigil, huminto, naputol sa paglilingkod, nag-backslide. Ano yon? Anong kanta ni Claire dyan? Sayang. Diba? Sayang! Sayang. Huwag tayong urong-sulong. Number 3. Last but not the least na po. Ito na po. Malapit na po tayo. Point number 3, Ma'am C, pakibasa niyo po. Our hope is not empty. It is anchored in Christ.
Iyon, Hebrews 6:19, Ma'am C. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating Yun. buhay. At Yun, ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing. tabing ng templo hanggang sa Yun, dakong kabanal-banalan. kabanal-banalan. Amen. Kaya yung hope natin, mga Kristiyano, hindi wishful thinking. Ano yung wishful thinking? Hindi ka sigurado na mangyayari. Wala lang, wish mo lang, di ba? Amen. Pero yung hope natin kay Jesus Christ, sigurado yun. 101% mga kapatid. Amen? Kaya yung pag-asa natin, tiyak. Yung kaligtasan natin, tiyak yun. Basta nanatili tayong tapat, naghihintay, nagtitiis sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Katulad nga ng sinasabi natin na ang hope natin ay parang anchor. Ayan po yan. Ang hope natin ay parang anchor, yung anchor na literal kapag ka yung barko ay dumadaong, 'di ba? Inahagis nila 'yan para pinakapabigat, para hindi umusad yung barko, para hindi tangayin ng alon. Ang hope natin ay parang anchor kahit malakas ang alon ng mundo, hindi tayo matitinag sapagkat nakaangkla tayo kay Kristo. Nakaangkla tayo sa mga salita ng Diyos. Pinangahawakan natin yung mga pangako ng Panginoong Sus dahil hindi nababali yon. Kahit magbago ang mundo, kahit magbago ang tao, kahit mahirap ang sitwasyon, mga kapatid, si Jesus, hindi po nagbabago si Jesus at sigurado, Jesus is still coming back. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Darating po siya. Amen. Malapit na, Ma'am C. Ma'am C, mga kapatid ko, malapit na. Hintay-hintay lang po tayo. Tandaan niyo po, babalik si Jesus hindi para magpasan muli ng krus. Hindi muling tubusin ang kasalanan ng tao kasi tapos na yun. It is finished. Sabi niya nga, tetelestai. It is done. It is finished. Sabi nga ni Pastor Andrew, inihapag na sa atin. Wala na tayong gagawin. No, kukunin na lang natin yung kaligtasan na binibigay, ino-offer ng Diyos sa atin. Pero bakit maraming tao tumatanggi? Bakit maraming Kristiyano, andun na yung salvation, pero wala pa rin ginagawa? Reminder po ito sa atin, mga kapatid. No? Hindi kailangan pang ipanganak, magpasa ng krus si Jesus pag bumalik siya dito. Tapos na yon. Babalik siya, mga kapatid, para kuhanin yung mga para sa kanya, yung mga anak niya. Sino yon? Yung mga nagtiis, mga naging tapat hanggang wakas, naghintay sa Panginoon. Amen! Ay di ba nating palakpakan si Jesus kahit nandyan lang kayo sa bahay nyo, mga kapatid, kasi nakikita tayo ng Panginoon. Mga kapatid, His promises will never fail. Hindi po mabibigo yung pangako ng Diyos at yung kanyang pagbabalik. Alam mo, Ma'am C, Papa C, nung bata ako, nung teenager ako, high school, college, 1970s, 80s, naririnig ko na yan 90s. Magsipagsisi na kayo, sabi ng pastor. Dahil darating na, malapit nang dumating si Jesus, magpabautismo kayo. Sabi naman yun sa Bible, di po ba? Pero hanggang ngayon, di po ba? Hindi pa dumarating si Lord. Pero tayo mga mananampalataya ng Diyos, tandaan nyo, basta't maghintay ka lamang. Amen, maghintay lang tayo. Kung wala pa, di maghintay pa tayo kasi hindi pwedeng hindi mangyayari yan. Amen? Kaya nga may kanta dyan, di ba? Yung basta't maghintay ka lamang. Ito may slide ako dito Basta't maghintay ka lamang, di ba? Nagtitiis, nagtsatsaga, at nananatiling tapat. Alam niyo ba, Ma'am C, nung naka-fellowship namin si Brother Tristan, nahawa na rin kay Kaambo, mahilig na rin magpalit ng letra sa mga kanta. Sinir niya sa amin ito kay Ate Mel, kay Mamita Lala, doon sa mga grupo namin. Ang title niya, Basta't Magdasal Ka Lamang. Gusto niyo marinig? Siyempre, gusto niyo, di ba? Amen? Ito, ipa-flash ko dito sa PowerPoint natin para makita nyo rin yung letra. Ayan. Ang title niyan, Ma'am C, Papsi, Basta't Magdasal Ka Lamang. From the song of Maghintay Ka Lamang. Amen! Teka muna, bubuelo muna si Kaambo. Medyo mataas to Sabi po dyan, kung hindi ngayon ang panahon,
na para sa iyo. Huwag mapapagod na maglingkod sa Diyos na Panginoon. Huwag magsasawa na magdasal, darating din ang biyaya. Ang isipin mo'y may Kristo ka, sa'yo'y magpapasaya. Kabigo ay hindi hadlang upang mag-backslide ka. Huwag kang susuko pag nabibigo, dapat manalangin ka. Ang kailangan mo. Sige po, Ma'am C, tuloy nyo. Dalawa. Sige lang. Sige po. Ang kailangan mo ay ang Panginoon kung mayroong pagsubok man. Ayan, tuloy nyo, Ma'am C. Ang problema ay di magtatagal at at masusolusyonan. solusyonan. Buhay Buhay. sa mundo, hindi laging pigatit kahirapan. Ang pangarap mo ay makakamtan. Yun! Sa dulo, Ma'am C. Basta't magdasal ka ka lamang. lamang. Amen. Palakpakan natin si Lord, di ba? Praise God sa buhay ni Kuya Tristan Alejandro, no? Magaling din siya magpalit ng letra. From music, no? Turn into worship yung mga kantang ganyan, no? Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, next slide na tayo. Patapos na po tayo. Ayan, tandaan po natin that faithfulness is a daily decision to follow. Amen? Hallelujah. Faithfulness is a daily decision to follow. And then, even when it costs you something. Ang katapatan daw po ay isang araw-araw na pagpapasya na sumunod kay Jesus kahit may kapalit o sakripisyo. Paano po natin ito maisa sa buhay? Yung pinag-aralan natin ito, mga kapatid, lagi ho tayong magbasa ng Bible. Amen. Kahit short lang, mga kapatid, but consistent. Kahit pa isa-isang chapter, no? Mag-pray kahit simpleng pag-uusap natin kay Lord, no? Yung simple lang nakausapin mo siya, Lord. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ang gandang tanghali po sa iyo, Lord. Ganoon, di ba? And then piliin natin yung tamang circle. Ito yung tinatawag na faith community matters. Ibig sabihin nito, kailangan natin yung iba nating kapatiran sa pananampalataya. Kasi mahirap yung nabubuhay ka nga, Kristiyano ka, pero hindi ka naman nakikipag-fellowship. No? Kailangan mo yung kapwa mo believers, nagpapalakasan kayo, nagtutulungan kayo, di po ba? Katulad ng mga online BS namin, nila Mamita Lala, nila Ate Rachel, yung mga kasama ko dyan, si Ate Maridet, si Ate Elainsky, si Ate Grace, marami kami dyan, si Ate Estela, minsan nga umabot kami ng 12 dyan, Ma'am si Papsi. Kasi kailangan natin yan eh. Magtutulungan tayo, magpapaalalahanan tayo, magpapanalanginan tayo. Di po ba mga kapatid? Magpapaalalahanan tayo sa ating paglakad. Kasama natin si Jesus. Kasi baka nga may mga kapatiran tayong napanghihinaan. Di ba? Hindi natin alam eh. Kailangan niya ng mga advice natin, spiritual o mga moral advice, mga ganun eh. Mga pagpapalakas para lumakas yung kanyang spirit. Nung isang araw po, Ma'am C, may nabasa po ako na nakapost kay Ate Alona Velasco. No? Nakapost po sa Facebook niya, nabasa ko po kasi friend ko po siya. No? Nakalagay po doon, gusto ko nang sumuko sa buhay, gusto ko nang magpahinga, napapagod na ako. So ibig sabihin noon, parang nawawala na siya ng pag-asa. So nag-comment ako sa kanya. Sabi ko, Ate Alona, lumapit ka sa Diyos. No? Huwag ka susuko sa buhay. Huwag kang bibigay. Parte yan ng buhay natin. Kaya magpatuloy ka lang. Eh, nagpasalamat siya. Maraming nag-advise sa kanya doon. Anong pinupunta natin dito? May concern tayo mga kapatid sa mga ganong tao. Kahit mga unbeliever or believers, di ba? Dumarating sa punto na panghihinaan. Katulad ko po. Kahit nag-share ako ng Word of God, napanghihinaan din ako minsan. Katulad nga itong pa ako. Ilang araw na rin po akong nahihirapan. Minsan parang, Lord, bakit ganito? Parang nahihirapan na po yata ako masyado, intindi ng mga trial sa akin. Pero still, meron akong mga kapatiran, katulad nyo mga kapatid, di ko na po kayo isa-isahin,
na may message sa akin, Pastor Sam, pinagpe-pray ka namin. Pastor Sam, sa tulong ng Diyos, makakaya mo yan. Hindi lang ikaw ang dumadanas yan. Di ba ang sarap noon? May message ka ng mga kapatiran mo. Kaya ako po'y naiiyak talaga. Naluluha po ako. Emotion na naman si Kaambo. No, lalo, lalo na nung gabi. Nagpapabipi lang ako, pambira. Tumulo na ang luha ko. Yung pala naapakan na Iska yung pa ako. Tumalaho ako sa sakit. Sabi na Iska sa akin, ba't umiiyak ka? Paano hindi ako iyak naapakan mo yung pa ako, pambira, hindi ba nararamdaman? Magang-maga pa. No? Kaya kung may jaryo lang ako, kukutungan ko si Iska eh. Tinadaan ko na lang, Ma'am C, sa tawa, sa prayer. Tapos kumakanta ako ng worship song. Ayan. Ayokong kumanta ng mga broken-hearted song eh. Yung naalala ko tuloy yung kay kay lupit mo kapalaran. Lalong nakakaiyak yun eh, di ba? Amen. Kaya ang kantahin natin mga worship songs, mga masasayang awitin, no? Katulad ng Be Happy, Don't Worry, Be Happy. Ooh, do 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 do. Don't worry. Do 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 do. Be happy. Do 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 do. Di ba? Ganun lang. Mga kantang nakakasaya, lalo na yung mga worship song. Kailangan natin, tandaan nyo, yung mga kapatiran natin para magpalakasan tayo. No? Pwede naman tayo makihalubilo sa mga iba kahit hindi sila mananampalataya. Pwede naman po yun. Pwede tayong makisama, sabi ko nga sa mga kapatiran ko, huwag lang makisama. No? Hindi yung ikaw ang nadadala nila sa kamunduhan. Dapat sila yung madala mo sa kaharian ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, i-check po natin lagi yung heart natin. Lagi tayong magpe-pray. Sabihin nyo, Lord, check mo yung puso ko. Pagkatapos tanongin nyo, am I still doing this for Jesus? No? Ito bang ginagawa ko ay nagbibigay kapurihan para sa Panginoon o baka sa akin na lamang to, no? Yung bang yung ano Ma'am C, yung praise to be me, yan, glory to be me. Mali! No, hindi sa iyo yan. Kay Lord yan. Tumatayo ba tayo sa katotohanan? Kailangan ipahayag po natin yung katotohanan na sinasabi ng Lord. Amen? But with love, ipakita natin yung may pag-ibig tayo. Amen? Alright, so, Ma'am C, eto na. Pakisabi nyo nga po, Nasa conclusion na si Kaambo. Iyon, kita nyo. Yung sinaing nyo dyan, ready nyo na at i-ready nyo na yung ulam nyo. Maya-maya kakain na tayo. Amen? So, for my short conclusion, mga kapatid, sa panahon ng ngayon na maraming nawawala sa faith, marami pong tao ngayon talagang nawawala ang faith, lalo na yung mahihina, yung mga ibig sabihin natin na kahit unbeliever, may faith naman yan kaya lang hindi ganun katatag. So tayo ay tinatawag na manatiling matatag hanggang wakas. Hindi madali, Ma'am C, di po ba? Hindi madali eh. Pero hindi rin imposible. Why? Kasi hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Ang lakas natin ay nanggagaling sa Diyos. Ang pundasyon natin ay ang kanyang salita. At ang pag-asa natin ay si Jesus na muling babalik. So, don't just wait, stay faithful. Don't just believe, keep enduring. Don't just start, finish strong. Mga kapatid, purihin natin ang Lord. Huwag lang tayong maghintay. Dapat manatili tayong tapat. Huwag lang maniwala. Patuloy tayong magtiis. Huwag lang magsimula. No? Ang galing-galing ng simula mo. Dapat tapusin natin ang matatag. Now, dito po ako magtatapos sa question. Ayan. Kapatid, anong ginagawa mo habang naghihintay ka sa muling pagbabalik ni Jesus? Alam niyo po ang sagot? Yung title natin. Anong title natin? Magtiis na naghihintay at manatiling tapat sa Diyos. Ma'am C, Papsi, mga kapatid ko rito sa iRadio, salamat sa pag-stay nyo. Nawa po marami po kayong natutunan sa ibinahagi ni Kaambo. Sa Diyos lamang po ang papuri. Ito po yung aking to God be the glory. Ayan, nakita nyo naman po. No? Iyan po yung sinasabi kong pinuntahan ko nung liblib na lugar pero hindi pa po namin napapalo up kasi nga po
na-sprain si Kaambo, no? Pero praise the Lord, hindi tayo patitinag sa ganong hadlang. Kaya Ma'am C, salamat po sa Diyos sa buhay mo. Ma'am C, Papsi, mga kapatid ko, palakpakan po natin si Lord, and to God be the glory. God bless po mga kapatid. Amen. Amen. Yun. Hallelujah. May question na kagad eh. Ba, meron na po ba? Ang galing ano? Yan. Si ano? Okay. Maria Stella. Wow, ito na si Ate Estela. Ito, dito na ako kinakabahan eh. Kaya kay Madali Mamita. Dati si attorney lang ang ano. Di, maganda naman yung question niya eh. Oo. Ito Ayan, tungkol sa word na endurance. Dito daw sa verse na binasa mo. Is this verse mean tiis lang? Or are there any other wisdom to consider for us to remain faithful even without visible results? Yes, yun. That's a very, very honest question. Kahit wala pa yung resulta, sige, tiis lang. Oo. Yes, yun yung sinasabi. Kahit delay, kahit wala pang result, kailangan talaga natin, Ate Estela, magtiis. Kasama yon sa bilang mananampalataya ng Diyos. Nagtitiis tayo. Naghihintay tayo kahit wala pang kasagutan. No, yun ang pinangahawakan natin kasi yung pangako ng Diyos. Tanda natin, yung time kasi ni Lord, hindi time natin eh. No? Diba? Yung time ni Lord, Ma'am C, Papsi, mga kapatid, perfect yan eh. Pag binigay ni Lord, tama-tama yun sa hinihiling mo. Kaya yung ating mga hinihintay, tiis-tiis lang. Darating din po yan. Paano po natin mapapanatili yung katatagan natin bilang faithful o bilang tapat sa Diyos, no? Habang nandito pa tayo sa mundo, lagi naman sinasabi sa atin, kailangan mag-grow tayo spiritually. Kailangan mag-mature tayo. Kailangan talaga nandoon yung daily reading the Bible, no? Yan. Tsaka malaki po yung bagay, Ate Estela, yung nakakasama ka namin sa fellowship. Kaya ako po yung nabibless kay Ate Estela sapagkat marunong na siyang mag-opening prayer sa amin na dito sa ano namin, sa grupo namin. Although nabanggit niya sa akin, pag nag-iisa siya sa kanila, kung mag-pray siya hanggang 2-3 oras. Grabe! Wow. Sabi ko, tindi mo. Ako pinakamatagal na, 45 minutes. So, ibig sabihin, habang sa'y nananalangin ng ganong katagal, lumalalim yung relationship mo kay Lord. Diba? Habang mahaba ang pakikipag-usap natin at pakikipagniig natin sa Panginoon at lagi tayong may quiet time, tandaan niyo mga kapatid, mas lumalalim yung relationship natin kay Lord. Kaya doon ka tuturuan ng Panginoon na maging matatag ka, anak. No? Huwag kang patatalo, huwag kang pahadlang. Kahit anong mangyari sa buhay mo, still, nandito ka pa rin, kumakapit ka sa pananampalataya mo sa akin. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya Ate Estela, huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam ko, mataas na rin ang faith mo sa biyaya at habag ng Lord. Magpatuloy ka lang, kung ano man po yung mga pinagpe-pray mo, kahit wala pang resulta, keep on praying po. Keep on praying. Amen? Ito No? yung connection dun sa Opo. endurance na sinasabi ni sister. What distractions or discouragement weaken our endurance, yung baba niya. Kung ano tawag doon. Yeah. Parang, Ano yung mga distraction? distraction na nakakapagpababa. Oo. Yung kumbaga sa ano, yung pagtitiis ba natin hanggang parang gano'n, hanggang kailan. Yes. Opo. Hanggat kaya talaga natin, magtitiis po tayo. Ano ba yung mga distractions, mga Yung mga distractions kasi dyan, Ma'am C, yung isa dyan, yung kapwa mo nga mananampalataya parang natitisod ka, naiinis ka, yung parang hinuhusgahan ka, ganito, ganyan. Distraction yon. Pwede kang mawalan ng ganang magsimba. Pwedeng mawalan ka ng ganang dumalo sa Bible study kasi nga, nakikita mo yung kapatiran mo, katisod-tisod. Isa yun sa distraction. Isa pang distraction, halimbawa, yung masyado kang abala sa mga gawain sa buhay o di kaya talagang nakapokus ka na lang sa trabaho mo, pera, yaman, isa yan. Maraming distractions Pero ang sabi ng Panginoon, kahit anumang mga bagay na yan na pinagkakaabalahan natin, basta meron kang time sa akin, meron kang pakikipag-usap sa akin, meron kang pagbabasa ng Bible, meron kang pagdalo ng church every Sunday. No, hindi tayo patatalo. Ano man ang mga distractions na yan. Ano pa yung mga distractions? Yung mga kapitbahay natin, nakakainis, di mo naman inaano.
So hindi tayo pahad lang dyan. Deadmahin mo lang, ipag-pray na lang natin yung mga taong mas nagbibigay sa atin ng ikahihina natin, di ba? Mhm. Ipanalangin natin sila sa Diyos. Basta focus tayo kay Lord. Focus on Jesus, no? Fix our eyes on Jesus. Yun ang gusto Mhm. ng Lord. Amen. Makita mo, Ate Stella, habang ikaw ay lumalalim sa iyong pananampalataya, yung mga distractions na yan, pinipitik-pitik mo na lang yan. Parang mga langaw na lang yan. Hindi ako papaapekto sa iyo. No? Ito nga, sakit ng sprain ko. Ano ngayon, kung masakit ka, kaya ko naman sa biyaya ng Diyos, di Mhm. ba? Amen. Kaya nung isang gabi, sabi ko kay Iska, pagka hindi nawala yung sakit, padala mo na ako sa orthopedic sa mga anak ko. Sabi Mhm. ni Iska, naku, para ka namang bata. Wala yan, sa akin nga, mas matindi pa dyan eh. Para ka naman ikang bata. Doon ako nabubuhayan. Kasi Oo. binibigyan ka ng lakas ng loob. Na-encouragement, tama. Oo, ni-encourage ka. Yun Oo. ang maganda. Meron Oo. kang mga malalapit na mga mahal mo sa buhay o mga kaibigan mo, imbis na i-down ka, in-encourage ka talaga. Mhm. Di ba? Si Sister Oye, sabi niya nga sa akin, Brother Sam, ako nga nabali. Oo, siya Nabali nabali yung paa talaga. ko. Oo, inoperahan siya, di ba? Sa'yo, ganyan lang. No? Kaya nga inisip ko noon, Ma'am C, ano ba itong nangyari sa akin? Kaya parang naisip ko yung karma ba? Ba't ka Tinanong ko kay naman? Pastor Tots yun eh. Pastor Tots, pwede ko bang masabing karma yun? Bakit mo nasabing karma? Kasi po, tatapatin ko kayo mga kapatid. Habang nakaupo ko kay Ino tsaka kay Doro. Sorry sa mga kumakain Nag-iisip ako ng mga negative, Ma'am C. Yun. Tapos Nandiyan si ano yun, yung si Taning. Oo, yun. Naano ko pa, parang na-entertain ko po ba? Parang yung nawala sa loob ko, yung kaisipan kong negatibo, bigla akong tumayo. Pagkatapos doon ako na out of balance. Kaya naisip ko, Oh. Lord, sorry po, Panginoon. Yung mga negatibong iniisip ko ngayon, Lord, patawarin niyo po ako. Kung ito man po ay kabayaran po sa iniisip kong mali, Lord, sorry. Tinapat ko si Pastor Tots sa Sister Oye. Sabi naman ni Pastor Tots, ni Mamita Lala, ala naman pong karma. No, consequence po yan. Pero wag mo pong isipin na consequence Consequence. yan. Oo. Ano po yan, talagang dumarating yung aksidente. Di Aksidente ba? na lang yan. Aksidente lang. Si Sister Oye nga, binuhat niya yung isang nangangailangan ng tulong yata noon, dadalhin sa ospital. Doon siya na out of balance, kaya nangyari sa kanya yun di ba? Ay, yung anak niya yun, si Pastora. Si Pastora Kim, no? Tiffany. Oo. Yun, binubuhat ko yung anak ko, sabi niya, alam nga namang parusa sa akin ng Diyos yun. Iyon po ay aksidente nangyayari sa atin. Ang paalaala lang talaga is maging maingat tayo. Kaya ngayon talagang doble-doble ingat po ako. Sa totoo lang po. Ayoko nang maranasan to, Ma'am C, ang hirap. Mhm. So, Ako So, yun dalawang po, beses na yan. dalawang beses. Praise the Lord that I'm still alive and kicking sa Oo. biyaya ng Diyos. Opo. Okay, eto Yung, pa. opo. Si attorney. Salamat sa nagtanong. Opo. Amen. Si Yan. attorney. How do we Okay. apply Hebrews 10:36 in our life when you have nothing? Example, mula bata hanggang sa tumanda, walang katapusan ng paghihirap niya. Kaya nga diyan po matetes yung pagiging tapat natin, Mamita. No, totoo yun. Mula pa hanggang bata, hanggang sa pagtanda, nandun na talaga yung sakripisyo at nagtitiis. Pero ang maganda roon, kung nakaranas man siya ng mga pagtitiis nung bata pa siya, pero nakakilala siya kay Lord, tandaan nyo mga kapatid, lahat ng pagtitiis niya ngayon, papalitan nyo ng Diyos ng ginhawa. Basta manalig lang siya sa Panginoon. Ano man yung mga nararaanan niya pa ngayon, kasama yan sa buhay. Amen. At ang lahat naman ng yan ay part ng buhay natin. Kaya nga katulad nga ng sinasabi sa Bible, yung isang lingkod din ng Panginoong Diyos doon na si Agur, di ba? Sabi niya, Lord, ang hinihiling ko lang po ay wag niyo naman po akong payamanin ng husto kasi baka hindi na kita hindi na kita makilala o baka malimutan na kita, gano'n, 'di ba? Tapos sabi niya pa basta wag mo naman din akong masyadong pahirapan. So ibig sabihin, tayo mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos, alam nyo, pag binasa natin yung Bible, doon tayo mabubuhayan na yung lahat pala ng sakripisyong ginagawa natin during nung mga maliliit tayo, hanggang sa tumanda tayo, nagkapamilya tayo, na lahat ng mga pagtitiis, lahat ng mga problema nating yon, tandaan nyo sa dulo na yon, pagka nanatili kang tapat sa Diyos, lahat yon may gantimpala. Lahat yon may reward.
Kaya maganda yung meron tayong mga sakripisyo, meron tayong problema. Sabi nga ni Job, di ba, kanina binanggit natin, sa Book of Job, sabi ni Job sa asawa niya, ano ay pagpapasalamat ba natin yung mga blessings lang ni Lord na dumarating sa atin, maging ang mga problema, dapat nating ipagpasalamat. Amen? Kaya manatili po tayong matatag sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan. Paano tayo mananatili na matatag sa Diyos, mga kapatid? Paano tayo ika nga pasanin yung araw yung krus natin araw-araw? Dumepende po tayo lagi sa Diyos. Siya lang naman talaga ang makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema natin. Yung Hebrews 10:36 na sinasabi dito ni Mamita, 'di ba? Utos 'to o paalala ni Paul sa mga believers. Kinakailangan kayo'y magtiis upang upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Kaya sa dulo ng ating pagtitiis, ng ating pagsunod, may pinangako si Lord. May pangako ang Panginoon na ating tatanggapin. Tandaan niyo po yan. Kaya doon, Mamsi, Papsi, pagdating natin sa langit, Mamita, sabi ko nga sa iyo, baka yung leeg mo nangangalay na. Bakit po? Kasi punong-puno ka ng crown, Mamita, sa pagtitiis sa ginawa mo. Nakaganyan ang leeg mo, may stepney ka, hindi mo kaya yung mga corona sa ulo mo. Di ba? Amen? Yeah. Nawa po. Gusto ko lang Sige po. idagdag, Pastor, if you don't Yes mind. po, Ma'am C. Tungkol Opo, dyan sige po. sa kahit na dumadanas tayo ng paghihirap, kailangan Yeah. pa rin yun. Tawagin natin yung blessing. Kasi sabi sa James 1:2-4, consider it pure joy whenever you face Correct. trials of Yung- many kinds, di ba? Tapos sabi Yes. din sa James 1:12, God blesses those who patiently endure testing Amen. and temptation. Okay, thank you. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ayun. Amen. Glory to Diba? God sa buhay mo, Mami. Mhm. Ma'am C, di ba? Diba, ang Nakita ganda nyo, nun? salitaan ng Diyos, yung mga Mhm. mababasa natin na magbibigay sa atin ng kalakasan. Mhm. Kaya ugaliin natin na kapag na dumadaan tayo sa trials, ayan na Yan, pangako oo. ng Diyos sa James. Oo, kailangan Ang ganda masaya ng- pa rin daw tayo kahit may Kailangan trials. masaya pa rin. Amen. Although, Salamat. in reality, talaga namang Ang parang hirap. ang hirap naman. Ang hirap po. Oo. Mahirap. Pero Mahirap. kasi yung puso puso Correct, andyan yung oo. yung nasasaktan sa Saka mga yung physical pangyayari. natin, napapagod yan, Yeah. Ma'am C, di ba? Panood nyo yung nag-viral na isang vlogger. Ang ganda-ganda ng kanyang buhay ngayon, sitwasyon niya. Ang yaman niya na Naipagpatayo niya ng bahay ang nanay niya, tatay niya. Marami na siyang pera. Pero tingnan nyo, dumadaan pala siya sa emotional depression. Mm. Pero kung meron siyang pananalig sa Diyos, malalampasan niya yon. Mhm. Kaya ang mahirap, yung walang pagkakakilanlan sa Panginoon, paano nila dadalihin yung mga problemang ganoon sa buhay nila. Kaya tayo mapalad po tayo. Mapalad tayo, may mga salita ang Diyos sa atin na magpapalakas at magpapatibay Mhm. ng ating pananampalataya. Salamat sa mga nagtanong, Ma'am C. Meron pa, hindi pa tapos. Meron pa ba? Sige po, talagang Si attorney. tumigil. How can Christians endure persecution? O, diba? How can? How Ano can po? Christians endure persecution? Diba? Should Okay. Christians speak up against an unjust government? Ito yun sa gobyerno natin to. Okay. That's Sabi nga, very... His love endures forever. Forever. Kaya, diba? Yun! How can Christians endure persecution? Yes, It's part, oo. di ba? Blessed are those Oo. dun sa Beatitudes, di Correct. ba? Beatitude, yes. Aha. Mapalad. Yung mga Mapalad. pinipersecute Yeah. ng dahil sa Dahil Panginoon. sa akin, sabi niya, Yes, di ba? so, amen. Dahil ang Eh, pagpapala ay sa kanila. Amen. Yung persecution naman sa ating ginagawa ng kapwa natin, hindi naman natin siguro naranasan mamita yung batuhin ka ng bato, batukan ka, dagukan ka, di ba? Hindi naman po eh. Ang persecution sa atin, yung parang humiliate lang tayo, Yeah. verbal lang, pero masakit pa rin yun. Mhm. Pero paano natin mapagtitiisan, mapagtsatsagaan? Si Jesus ba? Nung siya po'y pinipersecute, sinaktan pa nga si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Wala. Di siya umimik. Di siya kumibo. Kaya it better to, manahimik na lang tayo, ipanalangin natin yung mga taong nagpe-persecute sa atin. Ako po, naranasan ko po yan. Tuwing darating po yung matanda. Ngayon po, natutunan ko na lang po talagang tumahimik na lang. Mhm. Kahit anong pambabato na salita niyang ginagawa sa akin, tatahimik na lang ako. Sinusumbong ko na lang siya sa Lord. Yun ang magandang gawin.
isumbong natin sa Panginoon yung mga taong Tama. nagpe-persecute sa atin. Amen. Pero wag po nating sasabihin sa Panginoon, Lord, madapa sana siya at malunod sana siya. Mabagsakan sana ng poste ng Meralco. Huwag naman pong ganon. Ayaw Ano ng na Diyos, yun? no? You are ano na, Oo. parang kumbaga sa ano, inano mo na yung Hinahatulan isang, mo na siya. hindi ba Yeah. tawag doon? Parang, di ba, thou shall not commit murder. Yes. Pina-murder mo Amen. na. Oo. Isumbong na lang natin sa Diyos. Kailangan nating pagtsagaan, pagtiisan, Mm. yung mga taong ganon, no? Basta wag na lang tayong kumibo, wag na tayong umimik. Ano naman, base naman doon sa napapanood natin sa gobyerno na nangyayari Ayan. ngayon, hindi naman ho siguro magsamang magbigay ng komento. Ako din naman Ako nagbibigay din. ng komento, pero positive, no? Pero kailangan talaga Positive. ng prayers ang Yes, ating so gobyerno prayers ngayon. talaga. Mhm. Opo, kailangan natin yan. Kaya patuloy natin ipag-pray yung Yeah. ating gobyerno. Amen. Yes. Yes. Hindi na lang Nawa sa isang tao, buong gobyerno. buong gobyerno. Opo. Yeah. Actually, ang prayer natin ngayon, Ma'am Si, sabi ko nga, dati ang prayer natin for family lang eh. For kapatiran natin. Ngayon talaga, kailangan na yung prayer natin sa gobyerno natin. Maging sa ano na nga, sa buong mundo eh. Pinagpe-pray na natin yung Israel, yung Amerika, at yung mga iba pang mga bansa na nakakaranas ng mga kahirapan. Tayo nga po, napakaswerte pa natin. Yung ibang bansa, inekera, puro bomba ang nakikita, narinig, maraming namamatay sa atin. Yan lang, kaguluhan lang ng mga nakaupo dyan sa gobyerno. Pero may may kapayapaang mangyayari dyan basta may Yeah. tumatayong nananalangin. Mag-ano Amen. lang, yeah, magtiis. Tiis, Mag, so, prayer. bawasan na ang masyadong pandagdag sa mga kaguluhan sa Yeah. paligid. Manahimik ka na Oo. lang dyan. Manahimik. Nalulungkot ako pagka may mga vlogger o mga nagre-reels na minumura pa yung mga nakaupo sa Hindi Senado, naman minumura. dapat. Minumura pa kaya sabi ko, grabe to kung makapagmura eh. Kawikaching ko eh, ganyan, ganito. Oo, Di ba? Sobra na yun, below the belt wala na yun. tayong karapatan na maghusga. Oo, kaya nga Ayan. po eh. Ang judgment pa rin nasa Panginoon. Sa At Panginoon pa saka, rin. syempre, yung justice, may justice sa Pilipinas pa rin. Yes, Yun. oo, doon pa rin. Basta tayo mga kapatid, pag-pray pa natin ang bansa Yeah, natin. prayers talagang kailangan. Pray. Yes po. Amen. Salamat po sa mga nagtanong at nawa po ay nakatulong po yung aking mga kasagutan. At dahil dyan, Mamita, lumayo ka na sa akin. At huwag mo na akong tatanungin, masakit sa damdamin. Salamat sa Lord sa buhay mo, Ate Estela, Mamita Lala. Lala, lala, lala. Dalawa na kayong lala. Ayan. Dalawa na silang pagtutulungan ka. Dalawa na ang pinagtutulungan eh. Marami pang tanong si Ate Estela, hindi ko pa nasasagot kasi nga, masakit yung pa ako, hindi pa ako makapag-concentrate. Yeah. Para hayaan mo, Ate Estela, masasagot ko rin yung mga katanungan mo, yung pini mo sa akin. Salamat po sa Lord. Okay. Wala na tayong mga katanungan? Wala na. Wala na. Closing Uy, prayer yan. na tayo. Yeah. Sige po, closing prayer na tayo mga kapatid. Salamat sa Lord. Nakaraos po muli tayo, no? Ang bilis ng araw. Bukas, Friday. Friday naman Friday tayo. na dyan, ano. Oh, sa inyo, Friday. Oh, bilis nga. No? Kami mag-Webes bilis. pa lang bukas. Oo nga po. Yun ang pinagpe-pray ko. Alam ko maintindihan naman ako ng Lord. Baka Sunday, hindi mo na ako makapunta ng church. Ayan. Yeah. Marami naman mga online na Opo. Mas sa JIL po, worship. meron din naman pong online. So yun po, muli po nating bigyan ng clap offering ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanya lamang po ang papuri, mga kapatid. Salamat sa gabay ng Holy Spirit sa atin sa kasagutan, no? May the Holy Spirit tulong sa atin yon, at saka yung mga nagtatanong, binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Amen. Sandali po tayong yumuko at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po dakilang Diyos. Muli, wala pong humpay ang pagpapasalamat namin sa iyo. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay. Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng solusyon, kagalingan, mga katuparan din sa mga hinihiling namin. Salamat dakilang Diyos dahil naririyan ka palagi na anuman po yung mga nararanasan naming kabigatan, anuman ang nararanasan naming mga pagtitiis at sakripisyo, alam po namin hindi po mawawalan ito ng kabuluhan. Dahil tunay ang sabi mo,
our labor shall not be in vain. At mapalad po kami mga nagtitiis hanggang wakas sapagkat kami po ay maliligtas. Amen. Kaya ang dalangin ko, Panginoong Sus, kaming lahat po ay bigyan mo ng katatagan sa aming pananampalataya upang kami po ay makapagtiis hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon. We pray, Lord, na kami pong lahat ay makasama mo dyan sa iyong kaharian, lalo na ho pagka naabutan po namin yung rapture. We pray, Lord, na wala pong maiiwan ng mga mananampalataya mo. Sa pangalan mo, Panginoong Sus, dito sa iRadio, Lord, sa bawat pamilya po namin. Alam mo, Lord, kung paano ang sakripisyo ni Kuya Ramon, ni Ma'am si Lord, Panginoon, sa kanilang ginagawa na ito for 6 years na, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasang ipinapahiram mo kay Papsi, kay Mamsi, at sa aming lahat. Kaya patuloy ko pong dalangin, O Diyos, na bigyan mo, Lord, ng kalakasang pang-pisikal si Mamsi, si Papsi, ako rin, Lord, at kagalingan po sa lahat po ng aming mga karamdaman. Yan po ang lagi kong dalangin sa iyo, Lord. Hallelujah. Sa bawat buhay, sa bawat araw na akin pong nararanasan, Lord, Panginoon, alam mo po yung puso ko, alam mo po yung puso namin, kung sino yung tinatawag namin para maging matatag kami, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng lakas, ng pag-asa, kahit sa mga huling araw na meron na kami ngayon, dahil alam po namin, Lord, hindi ho madali yung manatili kaming tapat, lalo na po sa mundong punong-puno po ng mga distractions at opposition, Panginoon. Yes, Holy Spirit, hinihingi po namin ang iyong tulong. Bigyan mo po kami ng pusong matatag. May pananampalatayang hindi matitinag kahit anong mangyari. At lakas na magpatuloy kahit nahihirapan po kami sa buhay na ito. Panginoon, turuan mo kaming pumili araw-araw. Intentional, Lord. Aktibo kaming susunod sa iyo. Tulungan mo kaming tumayo sa katotohanan, Panginoon, na may pag-ibig, may biyaya, at may karunungan. Lord, palalimin mo pa ang aming relasyon sa iyo. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, muli, si Kuya Ramon, si Ate Karim, Lord, lagi mo silang iingatan, lagi mo silang gagabayan sa po ng kanilang buong pamilya. Salamat dakilang Diyos sa buhay po ni Mamsi and Papsi at sa mga kapatiran kong naririto na patuloy na nagkakasama-sama para kami po'y makinig, mag-aral, magpalakasan sa pamagitan ng mga salita mo. Panginoon, hindi po kami titigil na idulog sa iyo ang hipag po ni Pastora Marivic Lejano Cruz, si Nanay Alicia Tingson. Ngayon po ay medyo naging critical po ang kanyang kalagayan. Siya po'y unconscious na ulit. Panginoon, Lord, ikaw po nakakakita ngayon kay Ate Alicia, Nanay Alicia. Panginoon, hinihingi po namin ang habag mo, Lord. Bigyan mo pa siya, Lord, ng pagkakataon na siya po'y gumaling, Panginoon, at makapiling niya pa ang kanyang mga anak at ang kanyang mga mahal sa buhay. Lord, we pray also, Lord, yung batang nagkaroon po ng Kawasaki disease, patuloy po namin siyang hinihingi rin ng habag, kagalingan po kay Gabe Olarbe. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, I pray also, Lord, yung amin pong elder dito sa church po sa Bataan, Balanga, si Tatay Roland Castro, na nagkaroon din po ng parang mild stroke, Panginoon. We pray, Lord, na maging maayos na rin siya, ma-discharge na rin siya sa hospital. Lord, makasama pa rin niya yung mga mahal niya sa buhay. Lahat po ng ito, Lord, dinudulog po namin sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at wala pong imposible sa iyo. Lord, i-bless mo, Lord, ang iRadio family in Jesus' name. Salamat, dakilang Diyos. At minsan pa, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagsambat pagluwalhati. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Pamsi, thank you. Thank you, Hallelujah. Pastor. Thank you. Bilis na nakaraosan naman tayo. Yes po. Opo. Praise God. Oh, Ganun talaga. salamat. Kaya Alam batiin niyo, ko si Apo. Pastor June Rocco, Kate Kyle Kelvin, yung kumari ko, Jean Pagkalinawan, of course, si Yun. Oy. Ami Si Ate Ami, nandyan na. Oo. Oh, ewan ko kung Ay, praise nandito the na sa Lord. Amerika. Mukhang nandyan na. Medyo nasira lang daw yata yung wifi niya, kaya hindi siya hindi niya ako nandito siya makakontak. kanina. Ate Ami! Bito sa puso At ko. saka si Che Kabigting, nandyan din siya. Ayun, Sino pa si si Che? Kabigting Sisters. Oo. Che. Si Che, andyan na. Kanina pa si Che, di ba? Si Che. Ay, oo nga. Yeah, si Mami Irene, Si lagi Jay kita na Tristan, sa panalangin ko. I love you, Mami Irene, Mama Chup Chup. Ayan.
Alam niyo kanina, Ma'am si Papsi, habang nasa kalagitnaan ako ng preaching ko, parang namamanhid po itong aking left side. Oh? Tapos itong panga ko parang tumitigas. Oo. So, inhale ako, exhale. Kaya kita nyo, nag-slow down ako. Okay. Nag-preach ako, pero nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ano ba ang kalooban mo sa akin? Pero naniwala po ako, Panginoon. Sa isip ko lang po, Mhm. habang nagpipreach po ako. Kaya dalawa yung gumagana eh. Parang ang tawag doon? Anong tawag doon? Yung pwede ka sa dalawa, pwede ka sa tatlo, kahit nasa ganito ka. Pero Ayan, sabi ko, kumpleto naman ang medicines mo. yes po, uminom na po ako Okay. sa high blood ko. Ito yung vitamins Oo. na binigay niyo sa akin. Oo. Ito mamaya ko inumin. Pero okay naman po. Wag Medyo kang lang parang Baka parang mainit. parang nanginginig at namamanhid itong Inom ka itong ng pangako. tubig. Ito, Tubig. may tubig po ako dito. Ayan. Isang drum na nga nainom ko eh. Mhm. Oo, tama yan. Oo. Pero anyway, salamat po. Okay naman po si Campo. Salamat po sa Diyos. Mm-mm. Ay, ipa-check mo yung blood pressure mo, Pastor. Ito mga papabipi po ako ngayon. Yeah. Mm-mm. Amen. Meron ka rin palang ganyan. Ano? Ako may ganyan din eh. Opo, Kuya Ramon. ito. Na-order ko po ito sa Shopee. Naubos na nga yung pinakaamoy. Nilagyan ko po siya ng Vicks tsaka kating ko. Ganon? Oo. Pinagsama ko. Ganun pa rin. May amoy pa rin siya. Oh, matagal yan. Meron pa kami dyan. Galing din ng Thailand naman. Yun. Sa Thailand nga po ito eh. Nung nagpunta yung kapatid ko doon, binilang kami. Sabi ko, ayos. Sa Shopee, meron ito. May maliit Mura pa lang. nga ganyan, no? Maliit. May Nasa maliit. bag ko. Nakaka-relax po yan, Kuya Ramon. Lalo pag masakit ang ulo mo. Yeah. Nakaka-relax. Okay. Okay. Thank you, Salamat Kabo. po sa Diyos. And Nga po. hanggang bukas po muli. Maraming salamat. See you again tomorrow. Ako po si Popsi Ramon Pascua. Ako po si Karim Mamshi Pasco. Ako naman si Kaambo, Pastor Sammy on the house. Break it down. Mama, chub. Kompleto ko na, Mamsi. Thank you. God bless po, Mamsi. Bye-bye. See you tomorrow. Oy, mamaya, I-radio natin. See you. God bless. Bye. 107.5. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang likaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa inyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan
man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati at kasawian. Ang pangarap mo ay magagamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi naging bigati at kasawian. Ang pangarap mo ay magagamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Wish Cruiser on Wish Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.